Naku, Nay. Talaga nga siya. Si Zaudeyong to. Nadumisan mo ang mukha ng buong barangay Itintubi. Nandiyan na si Kuya Biao. Zaudeyong, wala ka talagang kahihiyan. Tingnan mo ang ginawa mo. Magkasama tayo mula pagkabata. Nagkakalaro pa tayo sa putikan. Ano pa bang masasabi ko sa'yo? Zaudeyong, tanungin kita. Nasaan ang konsensya mo? Hindi pa man tapos ang kasunduan natin. Ang dangal ko. Xiaoya, huwag ka nang umiyak. Hindi siya karapat-dapat. Mas mabuting nalaman mo ngayon. Kung hindi mo ito ipapawalang bis, paano na? Kung ganyan ang ugali niya, puro paghihirap lang ang abutin mo. Naku, nahuli tayo sa bitat. Bakit mas maganda pa sa akin ang isang biyuda? Zaudayong, ikaw. Napakasama mong tao. Anong ginawa ko sa'yo, Bailing? Bakit ka sumusunod sa bakod ko sa kalaliman ng gabi? Kanino ka nagugulo? Kung hindi kita papaluin ngayon, akala mo yata mahina ako. Arf, Ano nang nangyari? Baka naman nasaktan ng malala? Anong kinalaman natin doon? Ay, gumagalaw na. Buhay pa. naku, ang ulo ko parang may mga bubuyog sa loob. Anong nangyari? Di ba kasama ko si boss mong umiinom? Bakit nang magmulat ako, nandito na ako? Hahaha. Ayos, nasa barangay Itim Tubig noong dekada 80 ako, buong baryo ang nakatingin. Si Zaudayong, yung tambay na nakakainis. Kaya pala, bigla akong napadpad dito sa nakaraan, para lang maging basurero. Wala man lang bagong player bonus, tong magsong ito, malamang. Matagal na silang nagtatalik, planong isang bala, 2 ibon. Para sirain ang pangalan ni Bailing. At para isumbong ako. Para makapag-back out si Lucia nang walang problema. Ang lupit. Kakaiba. Parang ibang tao na, tong loko. Oy, ano yon? Ano, yung daladala niya? Father Lau. Kahapon, habang lasing ka, sinabi mo sa akin kapag nakuha ko. Ang damit ang loob ni Ate Bay, lulugod ka at 3 beses na upo sa harap ko. At bibigyan mo ako ng 10 piso. Ano, ngayon ayaw mong tumupad? Si Fan Elaw pala ang nagudyo. Sabi ko na, kahit ganoon si Zaudayong, hindi niya gagawin, yang kasuklam-suklam na yan. Ginamit lang pala siya. Pang-asar sa biyuda. Hayop ba kayo? Gago ka. Sinong nakipagpustahan sa'yo? Gago. Ikaw ang manyak, tapos ako ang gusto mong pagbintangan? Zaudayong, huwag kang magsinungaling. Ikaw ang walang hiya, huwag mong idamay ang iba. Si Aoya, tungkol sa kasunduan natin, sabihin mo ngayon sa harap nila. Nang diretsyo, ayaw ka ba o hindi? Ayaw ako. Bulag lang ako, Liu Xiaoya. Kaya nakipagkasundo sa'yo. Mula ngayon, tapos na tayo. Sige, tapos. Ako si Zaudayong. Hindi ko hadlangan ang pag-ahon mo. Pero may sasabihin ako. Okay lang kung gusto mo siya. Pero ang pagtutulungan niyong dalawa, nagamitin ang pangalan ni Aling Bai para sa pansariling interes, ibang usapan na yon. Ano, nagsisinungaling ka? Mga tito, mga ale. Aminado ako, tambay ako noon, si Zaudayong. Mandarambong, manloloob, nananapak, lahat yon ginawa ko. Karapat-dapat akong pagsismisan. Pero may isang bagay. Hindi ko kailanman ginawa mga aking ulila at biyuda. Yung nangyari ngayon, nalasing ako at nahulog sa bitan. Ginamit lang akong tangang-aso. Pasensya na, Aling Bai. Aminin ko ang kasalanan ko. Pero siya, para lang makapag-back out sa kasunduan, ginamit niya. Gamitin ang pangalan ng biyuda bilang patalim. Sa tingin niyo, yung ganong tao. Mas mabuti kaysa sa akin, si Zaudayong. Nandito ang lahat ngayon. Pakiusap maging saksi kayo. Noong nasa bundok ang tatay niya. At nakasalubong ng oso, ang tatay ko ang nag-alay ng buhay. Para iligtas siya. Bago namatay ang tatay ko, ipinagkatiwala niya ako sa pamilya Liu. Yun ang pinagmulan ng kasunduan. Pero nitong mga nakaraang taon, paano ako tratuhin ng mga Liu? Kahit hindi ko sabihin, alam naman ng lahat ang totoo. At ngayon, nakita niyo na rin ang ginawa niya sa akin. Si Liu Xiaoya, paano niya ako niloko? Talagang dapat nang ipawalang bisa ang kasunduang ito. Pero Liu Xiaoya, makinig ka ng mabuti sa akin. Hindi ikaw ang magpapawalang bisa sa kasunduan. Ikaw, isang tambay lang. Anong karapatan mong hamakin ako? Sino ka ba talaga? Akala mo kung sino ka? Father Lau. Ikaw nangyari sa inyo, ikaw nag-iwas sa inyo sa bakod. Hahabulin ako ni Hausan at ang mga tauhan niya. Magkakadugtong. Ang galing mo palang magplano. Ano? Naglalaro ka ba ng double cross sa akin? Ano yang double cross? Basta, masamang tao ka. Ang tuso mo talaga. Huwag kang magbintang. Sinong nagsabing may plano ako? Wala. CJ, kaya mo bang sabihin sa harap ng lahat na wala talagang anumang relasyon sa iyo si Liu Xiaoya? Ay naku, ano ba ang sinasabi ko? Parehong to, matagal na palang. Kaya pala, isa ang nagpangga. Kung tunay kang lalaki, aminin mo na lang ng harapan. Magtuluyan na kayong dalawa. Wala akong pakialam, ako si Zaudayong. Pero hindi lang ako ang niloko nyo, pati si Ate Bai ay hindi nyo pinalampas. Hindi ito matatapos dito.
Ana, umalis na tayo. Huwag na nating patulan yung hayop na yan. Teka muna. Kung kailan niyo gusto, aalis lang kayo. Piputang. Arj. Zhao Deyong, ano ba talaga ang gusto mo? Ang suntok na ito, panimula lang para kay Aling Bai. Umuwi ka at magpagaling. Marami pang panahon para pag-usapan to. Sa susunod, mag-ingat ka sa paglakad. Baka sa isang araw, madulas ka. Mahulog sa yumib ng yelo at maging popsicle ka na walang makakaalam. Swerte niya, si Fan Erlao talaga. Buti nga sa gago. Dapat noon ginawa yan sa kanya. Ngayon lang nagkaroon ng bayag si Dayong. Ate, pasensya na, nagkamali ako. Nahila pa kita sa gulo. Yung dalawang yan, sinagot ko na. Yung iba. Sa susunod na lang, babawi ako. Aray! Ang tindi ng kumag na to. Hoy! Kanino ka bumubulong-bulong dyan? Kung ayaw mo dito, umalis ka na. CJ, unang araw pa lang dito, binumba na ako ng biyuda. Iniwan ng kasintahan, ngayon pati dagat tinutrol ako. Mukhang kailangan ko munang kumita ng pera. Huwag kang mag-alala, bukas mag-i-ease fishing ako sa ilog. May isa tayong ihanda. Pero ete, nung isang araw nahulog ka sa yalong butas. Namamaga pa yung binti mo, di ba? Okay na yan, hindi na masakit. Yung babae na yon, balo na may alagang hipag. Isang kahig, isang tuka, ang hirap ng buhay niya. Ako pa ang nang-api sa kanya. Napakawalang hiya ko talaga. Tutulungan ko siya. Pareho naman tayong mahirap. Ano pa bang masihigit sa hirap na to? 8. Ano na naman ang gusto mo, gago? Ate, may piso pa ako dito. Ipangbili mo ng pagkain para kay Xiaoduo. Mukhang kailangan ko munang kumita ng pera. Noong nasa militar pa ako, hilig ko talaga ang pana. Hindi ko inakalang ito pa ang magiging kabuhayan ko ngayon. Tungo sa silangan ng Dongshan Liangzi, may mga puno ng roble. Doon madalas magtago ang mga kuneho. Sa kanluran, pagkatapos ng ilog, pangatlong burol. Ang galing ng alaala ng matanda. Simula na ito ng aking pag-angat. Hala, Dayong, may bitbit kang pana sa likod mo. Saan ka naman pupuntang galagala? Sa bundok lang maglilibot-libot. Hahaha, libot-libot? Baka ikaw ang libutin ng oso. Anong kaya mo? Manghuhuli ka pa ng hayop sa bundok? Hahaha, Baka naman pag sinuwerte ako. Nakatsamba ako ng malaki. ano ka ba? Puro ka kalokohan. Ayoko nang kausapin to. Tatlong kilometro sa silangan ng Dongshan Liangzi, may kagubatan ng roble. Ang dami palang hayop dito sa kabundukan. Ulo ng bakas ng hayop. Ipinagbabawal na ang pangangaso. Hindi pa rin bumalik ang sigla ng lugar na to. Sigurado kaya si Tandangson sa sinabi niya. Bahala na, tingnan ko muna. Mga alas 9 na, ngayon oras na. Matutulog ang mga kuneho sa lungga o kumakain sa paligid. Nakasulat din sa maliit na notebook ni Itay, na mahilig ang kuneho sa rutina. Pag nasanay na sa daan, di na nagpapalit. Noong nakaraan kong buhay, naghihintay ako ng kliyente sa kotse. 4 o 5 oras, walang kibo. Yung mga gago ng yon. Kaysa sa kuneho. Kahit papaano, ang kuneho, hindi tumatawad. Tahimik. Ayos.
Siguro 4 na libra to, pwede na sa ilang kainan. Pwede ring gawing pamaypay ang balahibo nito, pwedeng ibenta. Sa Timog Silangan, may puno ng hazel sa 2 burol. Pupunta ako sa pag-aani. Magtitira ng 1 kuneho. Ang iba, ibebenta ko para sa pera. Dayong, ikaw ba ang nakahuli nito? Galing lang ako sa bundok. Magkano? Kuneho 8. Pugo 6. Walang kailangang kupon. Ang mahal, kuniho, 5, pugo, 3. Dito, tingnan mo tong laman. Bagong huli lang, puno pa ng taba. Lalaki ang pugo, ang balahibo pa lang, piso na ang halaga. Saka, walang kailangang kupon sakin. Oy par, ang balahibo nito ang ganda ah. Kakapatay lang? Na, kanina umaga lang. Hawakan mo, mainit-init pa. Sariwa, magkano? Kuneho 8. Pugo 6. Taga rito ka ba, par? Sa barangay Itim Tubig po. Ako si Manager Zhao, mula sa Goyang Restaurant. May mga opisyal mula sa taas na dumating ngayon. Nag-isip ako kung saan kukuha ng sangka. Ang ganda ng mga nahuli mo. Kukunin ko lahat yan. Presyo mo na lang. Sige, Manager Zhao. Ako na rin ang maghahatid. Diretso na sa inyo. AMM, saan ka natutong mangaso? Kay tatay ko po. Sa amin sa barangay. Sikat na sikat siya bilang mangangaso. Meron ka pa bang ibang nahuli? Wala na ngayon, pare. Itong kuneho na lang para sa sarili kong pampagana. Kung may mahuli ulit ako, gusto mo ba? Ikaw ang unahin ko, sigurado. Sank, kahit gaano karami, kukunin ko lahat. Sa panahon ngayon, ang tunay na hayop gubat, mahirap makahanap. Manager, may problema. Ano yan? Bakit ka nagpapanik? Kanina, si Mang Wang nagkamali. Nahagip niya ang kamay niya sa kusilyo. Ang daming dugo, kumalat sa sahig. Dinala ko na siya sa ospital. Ngayon, sa kusina. Wala nang magluluto. Paano na? Nandiyan na ang mga opisyal, naghihintay ng handaan. Di pa man nakakaluto. Wala na akong magawa. Malubha ang sugat ni Mang Wang, kailangan talaga sa ospital. Manager Zhu, subukan ko kaya. Ikaw, marunong ka ring magluto. Siyempre naman, binata ako, walang pamilyang inaalala. Kapag walang ginagawa, pagluluto ang libangan ko. Lalo na sa mga hayop gubat, marami na akong karanasan. Alam ko lahat ng pagluluto at pagsisison. Tiwala kayo sa akin. Subukan ko. Wala na namang ibang paraan ngayon. Di ba? Sedge, subukan natin. Sumama ka sa akin. Ito para tanggalin ang amoy lansa at palakasin ang lasa. Mga ligaw na hayop ito, may amoy lupa talaga. Hindi sapat ang alak sa pagluto para mawala yon. Tikman mo. Ang galing mo, par. Ang layo ng agwat. Si Mang Wang, tunay na profesional na kusinero. Mangangaso lang ako, sa mga ligaw na hayop lang ako magaling. Pagdating sa tunay na pagluluto, hindi ko kayang pantayan ang galing niya. Malayo pa. May talino ka talaga. Eka lang dyan sandali. Ihati ko muna itong kakain sa taas. Sige po, mauna na kayo. Oy, si Zhao Dayong pala to. Anong ginagawa mo dito? Hindi lugar pa sa YouTube. Isang plato ng pansit, 80 sentimos. May pera ka ba? Baka naman nagmamalimos ka lang? Tama, isang tambay na walang pera-pera. Nakapasok pa sa pampublikong restaurant. Baka nagnanakaw ng plato. Hoy, Zhao Deyong, mali yata ang napuntahan mo. Kung kakain ka, sa labas ka umupo. Lugar mo ba to? Huwag mo nang sabihin, Kuya Biao, bihira lang makapunta sa lungsod to. Hayaan mo na makakita ng maganda. Baka makakuya kang ulit. Parang nagpapatawa lang tong dalawang to. Bakit hindi siya nagagalit? Anong nangyayari? Wala. Nag-uusap lang kami ng kaibigan. Deyong, sino tong dalawa? Ex-kasintahan ko yung babae at yung lalaki, bagong syota niya. Dumating lang para manginis. Magaling ang teamwork. Ang publikong restaurant ito, hindi lugar para mag-away. Kung kakain kayo, welcome kayo. Kung hindi, umalis na kayo. Wala akong pakialam sa away nyo at ni Dayong. Pero dito sa lugar ko, bawal ang gulo. Alis. Bayad sa mga nahuli mong hayop, kasama na ang bitag. 30 piso, lahat-lahat. Manager Zhu, sobra naman to. Hindi naman. Natuwa ng husto ang mga boss, kaya pinasalamatan kanila. Sabi nila, masarap daw ang adobong uyo. Sinong naluto? Sinabi kong baguhan lang. Sabi nila, babalik sila para kumain ulit. Dayong, may sasabihin ako sa'yo. Kung interesado ka, nandito ang posisyon bilang head chef para sa'yo. Salamat sa alok, Manager Zhao. Sana maya, iya mga kasaysaga. Mana mo na ako, ikaw nga. Sige, di kita pipilitin. Kung makahuli ka pa ng hayop o makakita ng kabute sa bundok,
Dalhin mo lang sa akin. Babayaan ko ng pinakamataas na presyo. Sage, Manager Zhao, usap na yan. Sage, kami ka pinata. Nakakagaw. Ha, naku, Dayong, namimili ka na naman? At Ulay, pakitimbang naman ng 10 kilo harina, 5 kilo mais. 2 pakete ng asukal na pula at 2 sabon. Dayong, yaman-yaman mo na pala. Nagkapera ka na. Nakakuha lang ng konting hayop sa bundok na benta ng maayos. Isang dos. Ilan ang bukas? 15 piso't 10. Lahat-lahat. Kuya Biao, yung hampas lupang Zhao Dayong. Yung sira-sirang jacket niya, puno ng tagpi-tagpi. Saan ba siya kumuha ng pera? At yung manager ng kooperatiba? Bakit niya pinagtatanggol? Wala naman tayong ginawang masama. Bakit niya tayo pinalayas? Yung manager na si Zhao. Talagang naloko na ni Zhao Dayong. Paano siya naloko? Isipin mo nga. Ano siya napasok sa kooperatiba? Iyan naman kaya. Sa pandaraya lang din ng galing. Siyempre, ganoon nga yon. AME, marami pa siyang nabili, harina, asukal na pula, delata. Dati, wala siyang pera. Ngayon, biglang mayaman na. Kung hindi naman ninakaw, nadaya lang yan. Yung manager, wala talagang mata. Naniniwala pa sa mga kasinungalingan niya. Hintayin niyo lang. Si Zhao Dayong, malalantad din yan. Hindi rin marunong tumingin ang manager na yon. Siya pa ang naniwala sa mga kasinungalingan niya. Hintayin mo lang. Magkakamali rin si Zhao Dayong sa huli. Pagdating ng araw, mapapahamak siya nito. Kuya Biao, ganun na lang ba? Tatapusin na natin. Tapusin? Si Candidiao ba ko? Yung di ko madaling mapatalo. Yung suntok niya sa akin noon. Pinahiya tayo sa kainan. Hayaan muna nating magyabang ng ilang araw. Kapag nalaman ko na, magdudusa siya sa kalokohan niya. Kain ka. Ate, kumain ka na ba? Kumain na ako kanina pa. Kain ka na, baka lumamig yan. Ate, hindi ako gutom. Talaga, ate, wala talagang gana sa pagkain. Ikaw na lang kumain. Kain na. Bukas, mamitas ako ng gulay. Gagawa tayo ng mga bola-bolang gulay. 8. Ano-ano nang gagawin mo? Ate, nakahuli ako ng kaunting hayop sa bundok kanina. Napalitan ko ng bigas. Huwag kang tumanggi. Lalaki ako, hindi marunong magluto. Malamig ang kalan at kawali sa bahay ko. Itago mo na lang ang mga to kapag nagutom ako sa hinaharap. Makikikain na lang ako sa inyo. Hoy, ikaw. Ate, sino yon sa labas? Ay, kunaho. May tsokolete pa at biskwit. Ate, sino ang nagdala? Si Zhao Dayong. Si Kuya Dayong pala ang nagdala. Ang bait-bait talaga niya. Unang regalong binigay ko sa babae. Kahit yung kasinungalingang hindi marunong magluto, nagawa ko pang sabihin. Taglagas, pwedeng mamitas ng hazelnuts. Hindi tayo magkukulang sa mabibentahan pagdating ng panahon. Hahaha. Wala pa ring apoy, wala pang luto. Eight. Talaga bang darating si Kuya Dayong para sa almusal? Sabihin niya, kapag nagutom siya, dito siya kakain. Nagutom na ba siya? Naku, ang bango-bango nito. Ikaw talaga, gutumin. Huwag ka munang kumain itong mangkok na ito. Iuuna ko kay Kuya Dayong. Zhao Dayong, lumabas ka na at kumain. Zhao Dayong, ano nang pagkunwari ang di pagtugon? Ay, eto na, eto na. Ate, ang aga-aga pa. Bakit ka nandito? Asek na, nalis na ang mga manok na labas ng kulman. Ikaw, nakahiga ka pa rin sa kama, tulog ng tulog. Kanina lang, nagpino ako ng pansit. Sabi mo kasi, dito ka kakain. Kumain ka ng mahinahon, tapos dalhin mo ang plato. Ang babae tong ito.
Talagang masarap pa rin ang pansit na gawa ni ate. Sa kanlurang sapa, pagkatapos ng ikatlong burol, maraming manok gubat doon. Mukhang hindi gaano magaling mahuli ang matandang yon noong araw. Pero ang sipag niyang magtala talagang maingat. Mas maayos pa kaysa noong nag-aaral ako. Lele, marami rin kuneho gubat at manok gubat. Kung makahuli ako, 1 buwan, siguradong di magugutom. Maganda ang huli ngayon. Oras na para bumaba. Mayroon. Huwag kang magmadali, huwag kang kikilos. Ngayon na. Naku po, ang laki pala nitong kuniho gubat. At may 3 pang manok gubat. Talagang nagsisipag si Dayong nitong mga nakaraang araw. Ang dami nitong huling gubat. Makakapagpalit yan ng maming pera. Dayong, talagang gumagaling ka na. hehe, swerte lang kuya. Tamang timing lang. Ang kinis at kintab ng balat nito. Ang ganda ng klase. Dayong, ibebenta mo ba yan? Pwede bang bigyan mo ako ng isang hita? Mamaya na ang tsismisan, kuya. Iuwi ko muna ito. Bakit siya? Si Zhao Dayong, isang tambay lang. Bakit siya? Nakakuha talaga siya. Kuya De Biao, hindi mo ba sinabi na ninakaw niya? Pangangaso, nakahuli ng kuneho. Ano ba alam mo? Swerte lang yan. Kahapon, pinalaya siya sa kantina ng gobyerno. Ngayon, si Zhao Dayong naman ang bida. Hindi ko talaga matiis ang galit na to. Dayong, narinig kong nakahuli ka ng kuneho? Kakakuha lang. May kailangan ba, Tito Son? Dayong, pumunta ka sa bundok para mangaso. May permit ka ba? Expired na permit ng tatay mo. Mahigpit na ngayon. Kung wala kang tamang permit, pag nahuli ka, babaguhin ka. Kung lumala pa, hindi lang multa. Pwede ka pang makulong. Tito Son, pwede pa bang mag-apply ulit? Kung pupunta ka sa munisipyo, kailangan mo ng certification mula sa bangay. Hindi kita pinahihirapan, sinasabi ko lang sa'yo. Kanina, dumating si Fan Erlao, humingi ng certification para sa munisipyo. Napag-usapan lang, hindi na ba check ang permit sa pangangaso? Kahit sino, basta may pana, pwede nang pumasok sa bundok at manira? Ano ba? Si Fan Dibiao, wala akong subong dahil wala akong permit. Gusto niyang ititin ako. Naiintindihan ko na, Tito Son. Salamat sa paalala. Basta naiintindihan mo. Aalis na muna ako. Kailangan ko talagang mangaso, yun lang ang paraan ko para kumita. Pero kailangan kong mag-ingat sa mga chismosa. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi ka pa kumain, di ba? Nagluto ako ng atsara para sa'yo. Naku, inay ko. Kaya mo ba, Day? Maglilinis lang ako nito, kaya ko pa. Pero pagdating sa pagluluto, wala talaga. Pagkatapos, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala sa paghahanda, Day. Kahit anong ihanda mo, kakainin ko. Oh, CJ. Magluto ka ng marami para may maihain din tayo kay Kapitan. At kay Manager Zudin. Masarap ba, Kuya Dayong? Masarap talaga. Mas masarap pa sa nilagang baboy. Ang ganda-ganda talaga ni Day. Kung ako ay makakapag-asawa ng kasing ganda ni Day, sapat na yon. Anong tinitingin-tingin mo? Maglagay ka ng kahoy sa kalan. Hi. Day, narinig ko lang kay Kapitan kanina. Yung permit sa pangangaso ko, matagal nang expired. Yung si Fan Erlao na yon, baka gamitin niya yon para gipitin ako. Paano na iyon? Pupunta ako sa bayan mamayang hapon para magtanong kung pwede bang kumuha ng bagong permit sa pangangaso. Yung permit ng tatay mo noon na itago pa ba? Meron siguro. Hahanapin ko sa loob. Mas madali na. Sabihin mo, ipinagpapatuloy mo ang pangalan ng tatay mo. Magpaparenew ka na lang ng permit. Talagang matalino ka, Day. Marami kang alam na paraan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Maglagay ka na ng kahoy. Hi. Kuya Dayong, pwede bang araw-araw kang mangaso? Hindi naman araw-araw may kuneho, Day. Pero mag-ikot ako sa bundok. Kapag may nahuli ako, ipapaluto ko sa'yo. Bakit mo naman ako binigyan ulit? Pagod ka na sa buong araw sa bundok, kumain ka ng marami.
Balak ko sanang ireklamo si Zhao Dayong sa pulisya. Pero hindi naman sila umimik sa akin. Sabi pa nila, kailangan daw ng matibay na ebidensya bago mag-imbestiga. Zhao Dayong, ang yabang-yabang mo, di ba? Ngayon, pagyayabangin mo talaga, yan hanggang dulo. Kahapon bago umuwi, naglagay ako ng 3 bitag sa bundok. Tignan natin ngayon kung anong nangyari. Parang may sadyang sumira ng mga bitag. Hoy, gago. Tumigil ka. Pag tumakbo ka pa, babarilin kita. Kuya Dayong, ako po. Hausa, sisang ginawa ang gagawin natin sa'yo. Hindi, wala ako. Ang lamig-lamig at ang nagaga. Anong ginagawa mo dito sa ilang? Nananaginip ka ba o naglalakad ka sa tulog? Sige, umuwi ka na at sabihin mo kay Fan Erlao. Kung may bayag siya, harapin niya ako ng diretsyo. Huwag yung puro paniniktik at pandaraya ang alam. Kapag nahuli kitang naninira ulit sa akin, gagawin kitang paralitiko. Hindi na ako, Kuya Dayong. Hindi na ako makialam ulit. Umalis ka na rito, buwisit. Eh, ano sa akin? Isa mo. Ano nang pinag-uusapan nyo, tita? Wala. Anong nangyari, Nay? Sabi nila, wala pang kalahating taon namatay ang asawa ko. Naging kami na agad. May nagsasabi pa, yumaman ka ngayon. Dahil ninakaw mo ang pensyon ng asawa ko. Ganun na naman? Paninira ng pangalan? Galing na naman sa bibig ni Fan de Biao yan. Hindi ko alam kung sino talaga ang nagsimula. Pero siguradong sila yung mga yon. Nay, natatakot ka ba? Kung natatakot ka, Ulang yung bagay at pagwansa. Malinis ang konsensya natin. Wala tayong ginagawang masama. Sinong magsisismis pa, tutulian ko ang bibig niya. Hindi mo natakot. Bibig na ako, wala nang ginapan ko. Pero iba ka. Wala ka pang asawa. huwag mong hayaang sirain nila ang pangalan mo dahil sa walang kwentang chismis. Ako. Ang pangalan ko dito sa barangay Itim Tubig, si Zhao Dayong. Ako. Ako si Zhao Dayong, kilala ako sa nayon na ito. Ang pangalan ko naman wala nang masisira pa. Kahit dagdagan pa ng mga chismis, wala yan, parang hangin lang. Tama na ang drama, huwag ka nang magpanggap. Naku po, ang laki ng baboy ramo na to. Bihira tong makita. Manager Zhu, tingnan nyo ito. Kukunin nyo ba? Syempre kukunin. Ang sariwa ng karne, ngayon lang nahuli? Kahapon nahuli, ngayon ko lang naayos kaya dinala ko. Sa kanin ng baboy, 1 piso bawat kilo. 205 kilo ito. 205 piso ang kabuuan. Isang araw lang, 205 piso agad. Mas masarap ito kaysa magtrabaho sa opisina. Oh, Dayong, may isa pa akong sasabihin. May trade fair sa bayan. Lahat ng mga establishmento, kailangan maghandog ng mga produkto. Lalo ng aming restaurant na magluto ng mga specialty dish. Libreng kanin ng kapitbahay na kuniho. Pumunta ka rito at magluto ka. 15 piso sa isang araw ang sahod. Kasama na ang 3 bises na pagkain. Kailan? Sa Mayor Calls na susunod na linggo. 3 araw yon. Sige, tatanggapin ko yan. Hahaha, ang galing mo talaga. Oh, yung baboy na dinala mo ngayon. Napakaganda ng kalidad. Ipaatsa ako, to bilang specialty adobo. Ipopromote ito sa trade fair. Sa'yo na lang ako kukuha ng baboy palagi. Pwede ba? Naku, talaga namang matatag na trabaho na to. Swerte-swerte lang talaga, nakakuha ako ng magandang negosyo. Manager Zhu, gagawin ko ang lahat para makahuli ng marami. Mahirap hulihin ang baboy ramo. Depende pa yan sa swerte sa bundok. Huwag kang mag-alala. Kahit gaano karami ang mahuli mo, kukunin ko lahat. Lahat, walang tatanggihan. Oy, si Dayong pala. Papunta na naman sa bayan? Ang yaman-yaman na ng buhay ngayon, araw-araw wala sa bahay. Laging nasa bayan. Balita ko, may karelasyon ka na raw si Bailing na biyuda? Ang galing mo talaga, Dayong. Pati biyuda, kinaya mo? Fan Erlao, huling babala ko na to sa'yo. Kapag muling nagkalat ka ng chismis at pinag-usapan si Ate Bay, Hindi mukha ang tatamaan sa'yo. Binti mo ang babaliin ko. Kuya Biao, huwag kang mag-ini ang ulo. Mabawi tayo sa kanya sa susunod. AME. Sino yan? Ako. Malamig sa gabi, dinalhan kita ng mainit na sabaw para magpainit. Hindi ko akalain na marunong ka palang magtala ng gastos. kailangan talagang mag-budget sa buhay. Kung hindi magtatala, malilito ka kung saan napunta ang pera. Ganyan talaga, Nay. Pasok ka muna at umupo sandali. Ang sira-sira na ng bahay mo. Ayusin mo na yan kapag may oras ka. Malamig na malamig ngayon, nangangatog na nga sa hangin. Baka magkasakit ka pa.
Hindi muna. Kapag nakapag-ipon na, saka ko kaayos. Oh, Nay. Bukas pupunta ako sa bayan para kumuha ng uling. Magdadala rin ako para sa inyo. Wag. Kaya ko naman kumuha ng sarili ko. Huwag mo na intindihan. Nay, kanina mo tinanong kung natatakot ba ako sa sasabihin ng ibang tao. Sabi ko hindi. Pero ito ang masasabi ko, tinutulungan kita. Hindi dahil naawa ako sa'yo, at lalong hindi dahil may utang ako sa'yo. Dati, tamad at walang direksyon ang buhay ko. Pero alam ko ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Mag-isa mong pinalaki si Xiao Duo. Kahit hirap, hindi ka humingi ng tulong o ng agrabyado. Iginagalang kita sa prinsipyo mo, kaya tinutulungan kita. Dahil alam kong karapat-dapat kang tulungan. Huwag kang ganyan magsalita. Uwi na ako. Naiwan mag-isa si Xiao doon sa bahay. Hindi ako mapalagay. Nay, Neng, di mo pa kinuha yung mangkok. Bukas mo na lang dalhin. Wala naman akong masamang sinabi ah. Nagkukwentuhan lang naman tayo. Bakit bigla na lang tumakbo? Buti na lang nakita kahit expired na. Pero at least hindi basta-basta ginawa, makatutulong din to. Ito yung hunting lisensya ng tatay mo. Nasaan siya? 2 taon nang wala. Di na pwedeng gamitin to. Di rin pwedeng imana. Kailangan kang kumuha ng bago. Umuwi ka, ihanda ang mga dokumento. 2x isa picture. Tapos bayad ng 8 piso para sa processing fee. Kapag kumpleto na, dalhin mo rito. Sige, bukas ng umaga dadalhin ko agad. Nga pala, pag pumasok ka sa bundok, mag-ingat ka. Huwag kang magpasikat at makasakit ng iba. Pinakamahalaga, sumunod sa batas. Yung mga hayop na protektado ng gobyerno, isa man, huwag mo galawin. Yung mga oso, usa, LYNX, pag nakita mo, umiwas ka. Kapag pinatay mo yan, makukulong ka. Di biro yun. Gets ko. Marunong ako sa batas, di ako nagkakalat. Mga manok labuyo, kuneho, baboy ramo lang ang hinuhuli ko. Yun naman pala pwede yung kuneho at baboy ramo. Basta maayos yung papeles mo. Di ka magkukulang ng nahuli sa bundok. Tiyak na yung kita mo. Dito Son, kukuha ako ng hunting license. Bigyan mo ako ng certification. Naman, importante yan. Bibigyan kita. Pero, Deyong, huwag ka muna magmadali sa certification. May sasabihin ako sa'yo. Sabi mo, Tito Son, kahapon, dumating si Fan Erlao sa akin. Gusto niyang ilise ang lupa sa silangan, mag-alaga ng isda. Mag-aalaga ng isda. Huwag kang magbiro. Si Fan Fiu bukod sa kayabangan. Wala siyang alam. Mag-aalaga ng isda. Kalokohan yan. Alam man niya o hindi ang teknik, talagang matalino ang plano niya. Yung lupa, malapit sa ilog, magandang lugar yan. Kapag nalis niya yon, sa kanya na yon. Parang nauna na siyang kumuha ng magandang lugar. Di ko agad sinagot. Kung interesado ka, mag-apply ka rin. Patas na laban lang. Yung lupang tiwangon sa silangan kahit di pwedeng taniman. Malapit sa ilog, maraming tubig. Pwede talaga para sa pag-aalaga ng isda. Saka maganda ang lokasyon. Kapag na-develop yan, maraming pwedeng pagkakitaan. Itong si Fan de Biao. Talagang matalas ang mata. Dito Son, ano ang patakaran sa pag-lease ng lupa? Magkano ang bayad? Sinusuportahan ng munisipyo ang pag-develop ng mga lupang tiwangwang. Sa unang 3 taon, libre ang lease. Ang tanging kondisyon ay, kailangan may seryosong proyekto. Hindi pwedeng iwan lang ng walang ginagawa. Uwi muna ako at pag-isipang mabuti. Kapag malinaw na sa isip ko, babalik ako sa inyo. Gusto mo ring mag-arkila ng lupa? Tignan ko muna ang sitwasyon. Mas mabuting mag-ingat. Hahaha. Pumunta ako sa bayan ngayon para kumuha ng permit sa pangangaso. Sa presinto, sabi ni Officer Liu, aprubahan pag kumpleto ang mga dokumento. Sa pag-uwi, nakasalubong ko si Kapitan Son, nagsabing si Fan Liu. Gusto mag-arkila ng tiwangwang na lupa sa silangan ng baryo para mag-alaga ng isda. Mukhang interesado ka rin sa tiwangwang na lupa sa silangan. May ideya, pero hindi ako nagmamadali. Kaunti lang ang pera ko ngayon, kailangan munang mag-ipon. At saka, hindi basta-basta ang pag-aalaga ng isda, hindi lang balon at tubig. Gastos ang mga fingerlings at feeds, at higit sa lahat, kailangan ng teknik. Wala akong alam, kaya kung papasok agad ako, magkakagulo lang. Dahan-dahan muna akong mag-aaral. Ngayon, napapaisip ka na sa hinaharap. Mas maingat ka na sa mga desisyon. Sa buhay, kailangan laging tingnan ang malayo. Tapos na ang mga araw na ikay may alak, inumin mo ngayon. Kung walang plano sa gastusin, kapag may bigla ang problema. Talagang magpapanik ka at maguguluhan. Hindi ka dati nag-iisip ng mga ganitong bagay. Dati, gago ako. Pero nagising ako dahil sa suntok mo. Kuya Dayong, turuan mo akong magsulat. Sige, anong salita ang gusto mong isulat? Natutunan namin ang tahanan. Sabi ng guro, ang itaas ay bahay. At sa ilalim mong bahay ay may baboy, yon ang tahanan. Alam mo ba isulat iyon? Alam ko. Ang bubong ay nagbibigay ng silong, sa ilalim ay hayop at usok ng kusina. Iyon ang tahanan. Ganito rin tayo ngayon, may tahanan na tayo. Medyo sila ang bahay. Ang tahanang sinasabi niya, kasama siya. Kasama si Xiao Duo at may init ng pamilya. Narito ang inyong siopaw. Ang laman ng kuneho, sobrang sarap. Ano ba ang sikreto nito? Ang sabaw ng manok bundok, masarap at hindi nakakasuya. Saan mo nakuha? Yung kusinero? Bakit hindi ko siya nakita dati sa bayan? Ang galing talaga ng gawa niya.
Tagapamahalazhang, narito na kayo. Mabuti, Tito Zhao. Ang galing, yung pwesto mo ang pinakamainis sa buong kalye ngayon. Salamat sa biyaya ng leader. Tikman niyo po, tagapamahala. Ito po yung bagong espesyalidad namin, laman ng kuniho bundok. Espesyal na inanyayahan namin, yung master na kusinero ang gumawa nito. Walang katulad ang lasa. Hindi masama ang lasa. Magaling nga ang gawa. Nalimutan niyo na ba? Yung huling kinain niyo sa aming restaurant na laman ng kuniho. Isa lang ang kusinerong gumawa noon. Ah, ganoon ba? Nasaan yung kusinero? Tawagin mo siya para makita ko. Sige po, tatawagin ko na siya. Deyong. Magandang araw po, tagapamahalazang. Ang bata mo pa. Kanino ka nag-aral ng pagluluto? Minana sa pamilya. Ang tatay ko, espesyalista sa pagluluto nito. Noong bata pa ako, pinapanood ko lang siya hanggang sa natuto na rin ako. Bihira yan, sa murang edad ay may tunay na kasanayan ka na. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Taga-barangay Itintubi po ako. Wala akong permanenteng trabaho. Pumapasok ako sa bundok para mangaso at pandagdag kita. Alam ko ang barangay Itimtubi. Sagana sa Yamang Gubat. Magandang lugar yan. Hindi mo ba naisipan? Magtayo ng sideline. Halimbawa, pag-aalaga ng hayop bundok, pagproseso at vacuum seal. Mas matatag kaysa solo. Makakatulong pa sa pag-unlad ng barangay. Hindi yan basta usap-usapan lang. Malinaw na pagkakataon na ito. Matagal ko nang naisip yan. Kaso, kulang pa ang puhunan ngayon. Kulang sa karanasan. Unti-unti pa lang akong nag-aaral. Mabuti yan, bata't masipag, matatag at maasahan. Magpatuloy ka lang. Sa hinaharap, titingnan ko kung paano ka matutulungan. Hindi ito karaniwang pakitang tao lang. Tuwing napapahalaga ito ng tagapamahala. Dahil sa mga salitang yan. Ang daan para mag-sideline at magnegosyo sa hinaharap ay lalawak ng husto. Ang perya ay magpapatuloy hanggang dapit hapon. Dayong, ang laki ng kinita natin ngayon. Nabenta ang 200 Wilgemi dish, kita ay 100 panandang pandagdag piso. Ayon sa usapan, 15 piso sahod mo kada araw. Ito ang sahod mo ngayon. At yung mga Wilgame ingredients na dinala mo, hiwalay ang pagkakalkula ko. Hindi kita lolokohin. May magandang balita pa. Maganda ang impression ni manager Zhang sa'yo ngayon. Bago umalis, pinuri ka pa sa akin. Sabi niya bata ka pa't masipag, matatag ang trabaho, at mapagkakatiwala ang binata. Tumawa ng pahapyaw manager Zhou, gusto ko lang itanong. Yung sinabi sa akin ni Manager Zhang tungkol sa side business. Yung pagpuproseso ng mountain goods, sa tingin niyo ba ayos yun? Tamang-tama ang tinanong mo. Kilalang kilala ko, si Manager Zhang. Totoong tao. Hindi nagsisinungaling o nangangakong walang laman. Kung sinabi niyang tutulungan kanyang maghanap, siguradong totoo yun. Pero nasa harap mo na ang pagkakataon. Kung kaya mo bang saluhin, nasa iyo na yan. Kailangan mo magpakita ng konkretong proyekto. Magpakita ng resulta, hindi puro salita lang. Kung hindi, wala ring magagawa ang tulong ng iba. Let's go. Ang matinong trabaho ang tunay na daan. Hindi yung magloko. Nga, may sasabihin ako. May balita ako pagkatapos ng bagong taon. Magkakaroon ng libreng training sa pag-alaga ng hayop sa bayan. Pagdating ng panahon, magpapaimbestiga ako para sa iyo at ipapasok ka. Doon ka mag-aral para madagdagan ang iyong kaalaman. Maraming salamat po talaga, Manager Zhou. Malaking tulong po talaga ito sa akin. Parang swerte-swerte talaga ako nitong mga nakaraang araw, may matatag na kita. May pagpapahalaga mula sa manager at may mga taong tumutulong. Talagang umiikot na ang swerte. Bakit nakabukas ang pinto? May problema. Anong nangyari dito? Sino ang may gawa nito? Nasaan ang hunting notebook na iniwan ng tatay ko? Wala, parang bula na nawala. Gago, hindi naman pera ang habol nito. Gusto niya lang makuha ang ebidensya laban sa akin. Ikaw nga talaga. Sino sa barangay Itimtubig ang nakasuot ng mamahaling sapatos? Wala nang iba kundi si Fan Erlao. Expired na ang hunting permit ng tatay ko. Kaya nitong mga nakaraang araw, illegal ang paghahuli ko. Buti na lang noong isang araw, pinagbawalan ako ni Kapitan. Sabi niya, bawal maghuli ng hayop kung walang permit. Kung hindi, baka hindi ko pa alam kung anong nangyayari. Kinuha ni Fan Erlao ang notebook, nandoon ang lahat ng detalye. Kung kailan ako naghuli at anong hayop. Kung ididemanda niya ako sa pulisya gamit yon, Siguradong makukulong ako. Hindi pwede, kailangan kong mauna sa kanya. Fan Erlao. Ang galing mong maghalungkat, di ba? Bibigyan kita ng malaking sorpresa. Tignan natin kung sino sa atin ang mauuna. Ate, may pumasok na magnanakaw sa bahay. Magnanakaw? May nawawala bang mahalaga? Hindi naman ninakaw ang pinagbentahan mo. Nasa akin ang pera, pero nang nag-inventory ako. Nawawala ang hunting notebook ng tatay ko na ginagamit sa pagtatala. Hindi pera ang ninakaw, isang lumang notebook lang. Yun talaga ang target. Ginulo ang buong bahay. Ginulo ang mga kumot, binungkal ang mga kabinet. At may nakitang bakas ng balahibong sapatos sa sahig. Siyempre si Fan Erlao yon.
Ginulo niya ang buong bahay. Para lang hanapin ang notebook na yon. Nandoon ang lahat. Kung kailan ako pumunta sa bundok, anong nahuli ko at kanino ibinenta. Ano nang gagawin niya sa notebook? Kahit alam niyang naghuli ka. Eh di bahala na. Buhay bundok naman tayo. Ate, hindi mo alam. Expired na ang hunting permit ng tatay ko. Kagabi ko lang nalaman mula kay kapitan. Kung walang permit ang paghuhuli, laban sa batas yon. At ang notebook na yon ay solidong ebidensya. Kung ididemanda niya ako sa pulisya, makukulong talaga ako. Eh paano ngayon? Hawak niya ang ebidensya. Siguradong gigipitin ka niya ng husto. Umalis ka muna dito. Umalis? Eh di magmumukha akong nagtatago sa kasalanan. Ate, bukas ng umaga, pupunta ako sa pulisya sa bayan. Kailangan nating mauna sa pag-amin. Ano? Ikaw mismo ang pupunta sa pulisya. Naluloko ka ba? Pagka umaga bukas, mauna ako kay Van Erlau. Ako mismo ang magpapakulong. Sasabihin ko, dati hindi ko alam ang batas. Ngayon ko lang nalaman at na-realize kung mali ang paghuhuli ng walang permit. Hindi ako mapalagay kaya dinala ko ang expired na permit. Para mapaliwanag, ang paghuli lang naman ng ilang pugo at kuneho. Ang pinakamalala ay multa lang at pagkumpiska ng gamit. Ipinakikita ko ang pagiging kooperatibo ko, walang makakapuna. Pagkatapos kong magbayad ng multa, saka ako magsusumbong. Sasabihin kong ninakawan kami kagabi. Kapag dinala ni Van Erlau ang notebook niya, masayang nagreklamo sa akin, titignan ng mga otoridad. Naisara na ang kaso ko sa illegal na pangangaso. At yung hawak niya, ay ninakaw na gamit ko kagabi lang. Ito pa ba ang dating Saudayong? Ang galing ng plano niya, parang ibang tao na. May nakadikit ba sa mukha ko? Ang talino ng utak mo, parang binuksan ang ilaw. Dati, hindi ka naman ganito katuso. Kung tungkol dyan, salamat pa sa suntok ni ate sa'yo. Sa panahon na yun, kapag mabait ka, abusuhin ka lang. Kapag mabagal ang utak mo, tatangayin ka lang ng agos. Ngayong gabi, parang walang nangyari. Hayaan natin si Van Erlau na hawakan ang notebook. Para makita ng mga otoridad, sino talaga ang kriminal? Maaga pa naman, ano ba yan? Sir, narito po ako para aminin ang aking pagkakamali. Ito po ang hunting permit ng tatay ko, matagal nang expired. Noong nakaraan, talagang wala na kaming makain at hindi ko alam ang batas. Gumamit ako ng lumang busog at pumunta sa bundok para manghuli ng pugo. Kahapon, narinig ko sa bayan ng patakaran. Na illegal ang mga gamit ang expired na permit. Buong gabi akong hindi nakatulog, iniisip na hindi na dapat ulitin. Kaya nga, pagka umaga, agad akong pumunta para magsabi at tanggapin ang parusa. Magbabayad ako ng multa, anuman ang parusa, wala akong reklamo. Mabuti nagsabi ka ng totoo. Illegal ang mangaso ng walang permit. Pero dahil first offense mo ito, at hindi naman protected animal ang nahuli mo, at kusang loob kang nag-amin, maayos ang pag-ugali mo. Umupo ka muna. Pag nagsimula na, magbabayad ka lang ng multa. At magbibigay ng statement. Ayos! Una hakbang tagumpay. Opo, tatanggapin ko ang multa. At saka, Sir, kailangan ko ring magreklamo. Ninakawan kami kagabi. Ginulo ang buong bahay namin. Nawala ang isang notebook na ginagamit ko sa pagtatala ng gastos. At ang 200 pesos na ipon ko para sa binhi sa tagsibol. Ang haba na ng mga araw. Aba, si Saudayong pala yan. Saan ka naman nagpunta sa umagang-umaga? Naghihintay sa'yo ang mga taga-pulisya. Ang tagal na nilang nag-antay dito. Tama. Di mo alam kung nagtago ba dahil sa takot sa konsensya. O may kung anong kalokohan na ginagawa. Mukhang maayos at mabait sa labas. Pero sa likod, siguradong puro palalamang at kasamaan ang ginagawa. Tama na ang away. Zhao Deyong, may nagsumite ng reklamo laban sa'yo. Sinasabi na nangaso ka ng illegal. May solidong ebidensya pa. Narito kami para imbestigahan. Commander Liu, Maagang-maaga pa lang, pumunta na ako sa himpilan para mapakumbaba at umamin. tapos na rin ang multa. Heto ang resibo ng bayad. Tama. Mukhang naliwanagan ka naman. Pero, Commander Liu, may isa pa sanang bagay na pwede kong ipaalam sa inyo. Ano na naman yan? Commander Liu, maagang-maaga pa lang. Pumunta na ako sa himpilan. Kakatapos ko lang magsumbong sa nakaduty na pulis. May pumasok na magnanakaw sa bahay namin kagabi. Ninakaw ang aking ledger. At nawala ang 200 piso. 200 piso. Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Pulubi ka nga. Wala ka namang pera sa bulsa. Bakit ka nagsisinungaling? Ama, halos wala na nga kayong makain na lugaw mais. Tapos sasabihin mo na walan ka ng 200 piso. Nagloloko ka ba? Kung meron man o wala akong 200 piso, anong pakialam mo? Wala namang hihiram sa'yo. Kuya Biao, pakinggan mo naman to. Anong klaseng ugali yan? Siya yung gumagawa ng masama. Tapos nagmamalaki pa dito. Sinasabi mong nawalan ka ng 200 piso. May ebidensya ka ba? Ang record ko ng paghahatid sa mga restoran nitong nakaraang araw. Isang-isang nakalista ng malinaw. Kabuuan nito ay lampas sa 200 piso. Puntahan mo ang manager na si Zhu sa restoran. Magtatanong lang, lalabas agad ang katotohanan. Paano natin malalaman kung hindi mo lang ginawa ito ngayon? Tingnan mo ang sulat mo. Parang kinuha ng aso. Sino ang maniniwala diyan? Kaibigang Liu, huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Lumili ko lang siya ng usapan. Wala siyang lisensya sa pangangaso. Imbestigahan mo siya. Lauzhang, bantayan mo ang lugar. Tingnan mo mabuti kung may mga bakas ng pagnanakaw. De Biao.
Baka may iba na namang kalokohan ito. Naglalaro na naman. Fan de Biao. Kanina, nagreklamo ka kay Zhao Dayong na walang lisensyang nangangaso. Saan mo nakuha ang record na ito na ibinigay mo? Nasa bahay niya dapat. Hindi. Sa totoo lang, nakita ko lang ito sa may entrada ng barangay. Si Zhao Dayong, bago pa man sumikat ang araw, kusang pumunta at umamin sa otoridad na nangangaso ng walang lisensya. Nakakuha ng babala at nagbayad ng multa. At nagsumite rin ng reklamo. Sabi niya, ninakawan ang kanyang bahay kagabi. At ang nawala ay eksaktong itong record na hawak mo. Ginamit mo ang bagay na, ninakaw lang kagabi para magreklamo? At alam mo pa kung ano ang nakasulat dito? Fan de Biao, sumama ka sa amin sa otoridad. Pag-usapan natin na maayos ang tungkol sa pagnanakaw sa bahay. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi. Hindi. Liu, pakinggan mo muna ako. Hindi ko kinuha ang pera niya. Ay, aminado ka palang pumunta ka sa bahay ko. Kuya De Biao, sabi mo kukuha ka ng ebidensya. Bakit nakuha mo ang pera niya? Baka naloko ka at naisahan. Liu, tingnan mo itong bakas ng sapatos na may mabuhok na balat. Malinaw ang bakas. Ako lang nakatira sa bahay ko. Talagang hindi akin ang bakas na ito. Kahit pabakas ni Kuya De Biao yan, ano naman? Pwede namang dumalaw lang siya para magkwentuhan. Gugulangan ka na ng pera. Zhao Dayong, mukhang naghihirap ka na at nag-iisip ng katarantaduhan. Dumalaw? Ang relasyon ni Fan Erlao at ko kapag dadaan siya sa harap ng bahay ko. Parang gusto pa niyang dumura. Sasabihin mo dumalaw siya. Sino ang maniniwala dyan? Fan de Biao, ganito ang sitwasyon ngayon. Una, ginulo ang bahay ni Zhao Dayong. Nawala ang ledger niya at 200 piso. Pangalawa, nandoon ang bakas na sapatos mo sa lugar ng krimen. Pangatlo, itong notebook, kanina mo pa sinasabi. Kuya De Biao, magsalita ka naman. Pumunta ka ba talaga sa bahay niya o hindi? Kung pumunta ka, sabihin mo. Bakit mo siya papayagang gulangan tayo? De Biao, magsalita ka naman. Baka natakot ka na sa kanya. Ako ang kumuha ng notebook. Pero ang pera, hindi ko ginagalaw. Talagang hindi. Wala namang pera sa loob ng sira-sirang ledger niya. So, aminado ka? At kinuha mo ang ledger? Zhao Dayong, nawawala ang 200 pisong pera mo. May iba pa bang saksi o ebidensya? Comrade Liu, tungkol sa pera, ako lang ang nagsasabi. Pero inamin niya mismo na siya ang kumuha ng aklatan, di ba? Ang mabasa ng taas niya, di ba? Sa bahay ko siya, di ba? Napatunayan na ang pagpasok sa pribadong lugar. Pero ang halaga ng ninakaw na pera, kailangan pang imbestigahan ng mabuti. Kung hindi malinaw, ituturing na lang na kaso ng kaguluhan. Ama, kaguluhan, kaguluhan. Magbabayad ako. Ibabalik ko ang notebook. Tapos magbabayad pa ako ng kaunti. Tapos na ito, pwede ba? Ang bayad, 200 piso. Wala. Bibigyan kita ng 20 piso para bumili. Tapos na to. Zhao Dayong, huwag kang magmalabis. Ano ang opinyon mo? Comrade Liu, sa totoo lang, ayaw kong lumala pa ito. Nakatira tayong lahat sa isang baryo, lagi tayong nagkikita. Kung sincero siyang magbabayad, papayag na ako. Pero itong aklatan ito, galing pa sa tatay ko. Kahit pagkano, hindi ito makapalitan. Siguradong hindi niya kinain o sinunog. Hindi kinain o sinunong. Nandito, tingnan mo. Walang nawawalang pahina. Sige, bumalik na ang aklatan. Itabi muna natin to, hindi pa tapos ito. Magbabayad ako. Magkano? 200, Zhao Dayong? 200, Zhao Dayong? Nababaliw ka na ba sa kahirapan? Isang lumang notebook lang yan. 200 ang hihingin mo. Maliwanag na paloloko yan. Kung ayaw mo, sumama ka kay Comrade Liu sa presinto. Ayon sa regulasyon, ang mga bakas ng paa at ebidensya, kitang-kita. Hindi makatakas ang katotohanan. Pili ka. Zhao Dayong, huwag kang masyadong mapang-abuso. Huwag kang mapakalayo-layo. Bakit mo kami hututan ng 200 piso? Sino ka ba para gawin yan? Tama na. Comrade, tumigil ka muna. Huwag kang makialam. Ayos ka talaga, Zhao Dayong. Tama yan, Fan Erlao. Aminin ng pagkakamali, bayaran ng dapat bayaran. Yan ang tunay na lalaki. Huwag kang mag-alala. Tapos na ito, hindi na ito ulitin pa. Comrade Liu, nabayaran na ang pera, nabawi na ang record book. Hindi ko na ito pag-initan. Salamat sa pagpunta rito. Okay. Sige, dahil nagkasundo na kayong dalawa ng pribado, hindi ko na ito ipafile sa pulis. Pero Fan de Biao, naitala ko na ito sa aking notebook. Kung may gulo ka uli sa hinaharap, pagsasama-samahin ko ang mga utang mo. Opo, naalala ko. Huwag kang magpapalipat-lipat sa bundok habang hindi pa tapos ang papeles. Opo, opo. Huwag kayong mag-alala. Hintayin mo ako, Zhao Dayong. Sige, hintayin kita. Fan Erlao, kung gusto mong bumisita sa hinaharap, dumaan ka sa pinto ng maayos. Huwag kang akyat sa pader o bakod. Kung mahulog ka at masugatan, hindi ako mananagot. Huwag kang magyabang, Zhao Dayong. Ninakawan mo kami ng 200 piso nang walang dahilan. Isusuka mo rin yan balang araw. Akala mo kung sino ka. Tambay ka lang. Anong ipinagmamalaki mo? Tapos na ba? Umalis na kayo. Huwag niyong abalahin ang pagbibilang ko ng pera. Mga walang kwenta. Hindi man lang kayo makatalo sa isang tambay. Tingnan mo ang dalawang to, talagang bagay na bagay. Isang tanga at isang tuso. Huwag niyong paghiwalayin. Magkasama na lang sila palagi. Talagang pinabayaran mo siya ng 200 piso. Siya mismo ang gustong magbayad, hindi ko siya pinilit. Dati hindi ko napapansin ito. Ang lalim ng mga plano mo, ang gulo-gulo ng utak mo. Umuinit na ang panahon, natutunaw na ang mga nyebe.
Pagdating ng tagsibol, makakapagtrabaho na. Paano mo balak gamitin ang 200 piso? Malapit na ang tagsibol, itatabi ko muna ang perang ito. Kailangan kong mag-isip ng negosyong papasukin. Ngayon, talaga namang may sarili ka ng desisyon. Dati puro kalokohan, ngayon seryoso na. Pareho ba yon? Sabi ko sa'yo, ninakaw mo ang manok, nabawasan ka pa ng bigas. Sa halip, nawalan ka pa ng 200 piso. Pwede bang tumahimik ka? Hindi ka mamamatay kapag hindi ka nagsalita. Mali ba ako? Sino ang mayabang na nagsabing, huwag kang mag-alala? 3 araw, siguradong palalayasin ko si Xiao Dayong sa barangay Itim Tubig. Ano ang nangyari ngayon? Hindi lang siya umalis. Kinuha pa niya ang 200 piso mo. Debiao, kung tatanggapin mo na lang to, paano ka pa makakataas ng ulo sa barangay? Bakit pinapayagan natin lukuhin tayo ng tambay na yon? Kailangan nating ipakita sa kanya ang ating kapangyarihan. Hindi tayo mga duwag na pwedeng apihin. Umuwi ka muna. Hindi matatapos ang usapang ito. Matulog ka na, bukas na lang natin pag-usapan. Zhao Dayong. Zhao Dayong, huwag kang magyabang. Hindi pa tutapos. Tito Son, gusto kong upahan ang lupang tiwangwang sa silangan ng barangay. Kanina lang, dumating dito si Fan Erlao para magreklamo. Gusto rin niya ang lupang yon. Alam ko, kahit nauna siya, wala rin yon. Mas maayos ang plano ko, praktikal at siguradong magtatagumpay. Talagang lumakas ang loob mo nitong mga nakaraang araw. Sabihin mo sa akin, ano ang balak mo sa lupang yon? Mag-aalaga ako ng isda at manok sa tabi ng lawa. Ang dumi ng mga manok at pato ay pwedeng pagkain ng isda, isang siklo. Walang masasayang, purong integrated farming. Kikita ako sa isda at pato, doble ang kita. Siguradong magtatagumpay ang negosyong ito. Integrated farming? Bago yang termino sa akin. Sino ang nagturo sa iyo nito? Sariling diskarte ko ito, inabot ako ng gabi. Pakitingnan niyo po. Talagang walang nagturo sa iyo nito? Ikaw lang ang gumawa nito? Talagang wala. Dati, walang direksyon ang buhay ko. Puro kalokohan lang ang inatupag ko. Ngayon, naliwanagan na ako. Kailangan kong magsikap at gumawa ng tama. Hindi sapat ang puro salita lang. Kailangan kong ipakita ang tunay na kakayahan ko para respetuhin nila ako. Segs, tatanggapin ko ito. Barangay meeting sa linggo. Ikaw at si Fan Erlao ang magsasalita. Ipaliwanag nyo ang plano. Boboto ang barangay Itim Tubig. Patas at walang daya. Sige, Tito Son. Di na kita istorbo, uwi na ako. Eka, may sasabihin ako sa'yo. Maliit ang utak ni Fan Erlao, mapagtanim yan. Kapag inagawan mo siya ng lupa, hindi yan titigil hanggat hindi ka napapahama. Mag-ingat ka. Bantayan mo ang likuran mo, baka maloko ka. Huwag kang mag-alala, Tito Son. Alam ko ang kalakaran. Sa itsura niya yon, gusto pa akong hamunin. Wala akong takot sa kanya. Linisin mo ang mesa. Ano ba yan ang seryoso mo? Gumagawa ako ng proposal para sa pulong ng barangay. Di sapat ang salita lang, kailangan kong ipakita ang konkretong plano. Kailangan maayos ang presentasyon ko. Dati, si Xiao Dayong. Ang kilalang tambay dito sa barangay. Pabago-bago ang isip, tamad at mandurukot. Puro kasamaan ang ginagawa. Pero ngayon, nakaupo lang siya. Sa hapon, nagsusulat, hindi gumagalaw kahit nananakit na ang likod. Bakit mo ko tinititigan? Sino tumitingin? Dinadalhan lang kita ng mainit na tubig. Sandali, ate. Patingin niya kung maayos ba tong ginawa ko. Di ko masyadong naiintindihan, pero maingat ka talagang magsulat. Sa tingin mo, magtatagumpay kaya ako? Inumin mo muna to, kung naniniwala kang kaya mo, gawin mo. Naniniwala ako sa'yo. Ayos ang salita mo, ate. Kung naniniwala ka, talagang magtatagumpay ako. Kapag naging matagumpay na ang negosyo ko, ako na ang bahala sa'yo at kay Xiao Duo. Sige, ituloy mo na yan. Uwi na muna ako. Malapit nang umuwi si Xiao Duo galing eskwela. 8. Ano na naman? Ano nung ulam natin mamayang gabi? Tanghali pa lang, hapunan na ang iniisip. Di ka naman magugutom. Gusto ko lang makapag-usap ng matagal. Ay. Sige na. Kailan ka pa dumating? Di man lang umimik. Tulog na tulog ka. Naku po, Ano ba yung ginagawa mo? Nagulat ako bigla. Wala. Tulog ka kasi gusto kitang takpan ng kumot. Tapos ayun. Ano iyon? natakot lang ako bigla. Bakit ang pula-pula ng mukha mo? Sa init ng apoy, Kunin mo yung kalahating tinapay kahapon. Bakit ka palaging umiiwas sa akin? sinong umiiwas? Kumakain lang ako ng maayos. Ang sarap talaga ng itlog ngayon.
Nakakatakot talaga. Anong sinabi mo, Zhao Dayong? Gusto rin kunin nung lalaking yon, yung lupang tiwangwang, Kuya Biao. Nakita ko mismo. Galing lang siya sa bahay ng kapitan. May hawak siyang mga papel, mukhang plano o ano. Siya? Yung tambay na halos di marunong magbasa? May plano pa? Iba na siya ngayon. Sinusuportahan siya ni Manager Zhao ng state-owned hotel. Balita ko, pati ang mga nakatataas ay may respeto sa kanya. Tumigil ka nga. Kanino ka ba talaga? Kanino? Para sa'yo, kinainan ko pa ng kasal. Sira na ang pangalan ko sa buong baryo. Tapos ikaw, di mo pa kayang talunin yung tambay na yon. Tanungin mo pa kung kanino ako. Hausan. Aba, Kuya Biao, ano po ang utos nyo? Papuntahan ko po para malaman. Ang plano ni Zhao Dayong, ano ba talaga ang nakasulat doon? Kanino ba nakakampi ang kapitan? Walang dapat mawala, kahit isang detalye. Sage po, tatakbo na po ako. Tito Son, dumalaw po ako. Umupo ka. Tito Son, ito po, galing sa kooperatiba sa bayan. Matapang na alak. Tikman nyo po. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Tito Son, tungkol po sana sa lupain sa dakong silangan ng barangay. May pasya na po ba kayo? Wala pa. Ayusin natin ng batas. Sa susunod na pagpupulong ng barangay, ikaw at si Dayong ang mapapaliwanag ng inyong mga plano sa harap ng lahat. Bobotohan ng mga tao. Tito Son, yung si Zhao Dayong. Alam niyo naman po kung anong klaseng tao yun. Tamad na tamad. Anong alam niya? Masasayang lang ang lupain kung sa kanya ibibigay. Sa akin po iba. May pera at kakayahan ako. Talagang mapapaganda ko yan. Ang pera ba, kayang gawin ang lahat? Yan ba ang paraan mo para magtagumpay? Debiao, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nagwawala si Dayong noon, pero nagbago na siya. Ay si Gisahang, ang tagapamahala sa bayan, sinuri ang pagbabago niya. Ikaw, bukod sa mayaman ang pamilya mo, may konkretong plano ka ba? May maasahang paraan ka ba? Paano ka makakumbinsi sa mga tao? Sage, umuwi ka na. Dalhin mo rin ang alak mo. Hindi ko kailangan yan. Tito Son, huwag po kayong malinlang ni Zhao Dayong. Nagpapanggap lang yon lahat. Masamang ugali. Masyadong magulo, hindi ka magtatagumpay. Mere, anong ibig sabihin ng tingin mo sa akin kanina? Malamig kagabi, dinalhan kita ng mainit na sabaw. Maghapon ka nang nagsusulat. Painitin mo ang katawan mo. Mere, bakit gabi na hindi ka pa rin natutulog? Tulog na si Xiaodu. Hindi ako makatulog. Ikaw rin, gising ka pa. Iniisip ko ang lupang tiwangwang. Makuha ko sana ang kontrata. Kailangan kong magtagumpay. Hindi ako papahiyain dito. Sa wakas, nagising ka na rin. Alam mo nang magsikap. Kailangan umusad ang tao. Hindi pwedeng ganito lang palagi, walang direksyon. Dati, walang nagmamalasakit sa akin. Kaya wala na akong pakialam. Pero iba na ngayon. Tapos ka na ba? Bigay mo sa akin ang mangkok. Mere, bakit ang lamig ng kamay mo? Wala yon, nahanginan lang. Okay lang. Bukas umaga, kain ka sa amin. Magluluto ako ng siomai. Ayos! Ang sarap naman nun. Ano ba naman to? 2 beses na akong nabuhay. Para pa rin akong isang binatilyong naglalandi. Narinig mo? Darating si Manager Zhang dito para mag-inspeksyon. Darating si Manager? Mabuti naman. Ito ba ay paghahanda para sa manager o pamumula para maghanap ng asawa? Kailangan ba talagang mapanggap ng ganito? Sa pagdating ni Manager Zhang ngayon, kailangan kong magpakita na maganda. Para maalala niya ako, si Fan Di Biao. Anong alam mo? Kapag makikipagkita sa may kapangyarihan, dapat ayos at presentable ang itsura. Ito ang respeto. Bukas, ihahanda ko ang pinakamasarap na pagkain. Papaupuin ko siya sa bahay para kumain at ipapakita ko ang galing ko. Mapaganda ang aking pangalan. AME. Manager Zhang, mabuhay. Matagal na namin hinihintay ang pagdating ninyo. Ikaw si Fan De Biao? Ako nga po. Tuloy po kayo, pasok po at umupo. Ayos mukhang maunlad ang buhay ninyo. Salamat sa magandang pulisya. Sa tulong ng mga opisyal, nakapagnegosyo ako nitong mga nakaraang taon. Nakapag-ipon ng konti. Ngayon, gusto ko nang gumawa ng konkretong proyekto. Para makatulong sa ating barangay. O,
Anong klaseng proyekto? Balak kong upahan ang lupang tiwangwang sa silangan ng barangay. Maghuhukay ako ng malaking fish pond. Mag-alaga ng libu-libong fingerlings. Sa loob ng 3 taon, kikita ako ng 100,000. Pagkatapos, galing sa sarili kong bulsa. Magawa ko ng kasada at malagay ng Diyos sa ating barangay itintubi. Gagawin kong maunlad ang barangay. Anong klaseng isda ang alagaan mo? Yung kaniwan lang po. Grass carp, ganyan. Kung ano ang mabenta, yun ang alagaan ko. Nakausap ko na ang mga buyer. Nakalkula mo na ba ang gastos sa fingerlings, feeds, at sahod? Yung mga detalye, hindi ko pa masyadong napag-aralan. AMM, Lawson, puntahan natin ang susunod. Manager Zhang, huwag po kayong alis. Naghanda ako ng masarap na pagkain at alak. Mag-inuman tayo. Hindi na. May iba pa kaming pupuntahan. Sinabihan na kita noon pa na huwag magyabang. Ayaw mong makinig. 2 tanong lang ni Manager Zhang. Nagulat ka na. Mag-aalaga ka pa ng isda. Hirap ka nga buhayin ang sarili mo. Tumahimik ka. Zhao Dayong, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Dayong, Tito Son, dumalo si Manager Zhang para mag-survey. Dumaan lang kami para bisitahin kayo. magandang araw po, Manager Zhang. Dayong, nagkita ulit tayo. Noong trade fair. Yung adobong kuniho mong niluto. Hanggang ngayon naisip ko pa rin. Sobra naman po ang papuri nyo. Hilig-hilig ko lang pong magluto, yan lang. Hindi naman po yan pangmayaman. Huwag kang mahiya. Malaki ang pinagbago ng batang to. Gumawa siya ng business plan para sa pag-alaga ng hayop. Seryoso siya. Dapat ko nga itong pagmasdan ng mabuti. Ang linis at ayos ng bahay. Mukhang marunong magpalakad ng tahanan. Magandang araw sa inyo. Ito po ang aming kapitbahay na si Lane. Palagi po siyang tumutulong sa amin, nag-aalaga ng bahay at naglilinis. Ang bait naman tignan ng opisyal na to. Manager Zhang, simple lang po ang plano ko. Sana'y mabigyan niyo ng payo. Project overview, breeding method, budget, sales channels. Malinaw at organisado. Walang kalokohan o palabo. Yung binata na to, may laman ang utak ah. Yung konsepto mo ng integrated farming. Ikaw ba talaga ang nakaisip nito? Karamihan po ay sarili kong ideya. Ang iba, tinanong ko kay Manager Zhao. O kaya naman, natutunan ko sa mga seminar sa bayan. Yung mga teknikal na hindi ko maintindihan, binubulong-bulong ko na lang. Pag-uwi, saka ko binubusisi at pinag-aralan ng mabuti. Ang galing, ang bihira. Gusto talagang matuto. Nagtatrabaho ng maayos. Pinag-isipan pa. Mas magaling to kaysa sa puro salita. Ang lupang itim na ito, ipagkakatiwala ko sa'yo. 100% akong kampante. Nagbago na talaga ang batang ito. Matino na at maasahan. Sa wakas, nakalampas na siya sa pagsubok na ito. Dayong, sipagan mo. Sa hinaharap, may programa sa pag-alaga ng hayop, mababang interes. Oslo sa pagsasanay, unahin kita. Malaking bagay ang mga salita niya. Maraming salamat po sa tiwala. Titiyakin kong magtatrabaho ako ng tahimik at maayos. Hindi ko sayang ang tiwala bigay niya sa akin. Sige, huwag na kayong maghatid. Seryoso bang ganoon kanya pinapahalagahan? Siyempre naman, Huwag kang magyabang dahil lang sa ilang papuri. Dahan-dahan lang, mag-ingat. Malayo pa ang lalakbayin natin. gets ko may plano ako, ate. Sa totoo lang, sabihin mo sa akin ng diretsyo ang lupang ito. Kaya ko ba talagang makuha ng matatag? Kaya. Sige, huwag ka nang mag-isip ng mag-isip. Kain na. Ate, bakit mo ako tinitingnan ng ganoon? Sino ang tumitingin? Tinitingnan ko lang kung sa babang ulam. Sobra-sobra pa. Kahit anong iluto mo, kakainin ko lahat. Sabi ni Tito Son, tutulungan kanya sa mga polisiya at resources. Ano ba talaga ang magandang benepisyo nito? Yun ang tunay na sandigan. Kapag nandyan si Tito Son para sumuporta. Kahit anong gawin ko, may kumpiyansa ako. May suportang pondo sa pag-aalaga ng hayop, pautang na walang interes. At libreng pagkakataon para matuto ng teknik, unahin ako. Hindi ito pakitang tao lamang. Tunay na tulong ito. Kung ganoon, halos sigurado na ang lupang ito. Hindi ko sabi sa nato ito. Makapanagusan ng pamilya Fandibiao. Kung nagastusan nila ang boto, may matutukso sa barangay. Pero nang sabihin ni Tito Son yun, naging kumpiyansa ako ng lubos. Kahit ano ang mangyari, hindi tayo talo. Pala, ate. Kaninang umaga, bakit ka nagpanik nang makita si Tito Son? Wala akong ginawa. Nakita ko ng malinaw, ayaw mo pang aminin. Tigilan mo ang pagbibiro. Pagkatapos kumain, magtrabaho ka kaagad. Anong hapunan natin mamaya? Siopaw na may repolyo at baboy. Gamit ang natirang baboy kahapon. Ikaw talaga, ate, ang pinakamagaling mag-alaga sa akin. Sasabihin ko sa'yo, Tito Son, ang totoo. Yung binata na si Zhao Dayong. Masisigasig at may plano, kayang magpatakbo ng proyekto. Sayang ang lupang tiwangwang, ipagkatiwala sa seryosong tao. Huwag titingin sa mayaman o magaling magsalita, sa kakayahan dapat. Yung mga plano ni Fandibiao, masyadong hangin lang. Masyadong mataas ang pangarap, dapat siya sa atin ng mabuti. Huwag kang mag-alala, tagapamahala. Isa, matiyaga at masipag. Yung isa, palabo-labong ang mga plano. Sino ang maasahan, sino ang hindi, halatang halata na, di ba? Pinuri ba ako? Sigurado na ba sa lupain? Ayon sa tagapamahala. Ipagkakatiwala ang lupa sa taong kayang gumawa ng totoong trabaho. Ako ang pinakamalakas at pinakamagaling. Huwag kang magyabang agad. May sinabi rin ang tagapamahala. Hindi porket mayaman, magtatagumpay ka na. Wala kang konkretong plano, pagkumpute, o plano sa pagbibenta. Paano ka paniniwalaan na magtatagumpay ka? Dibiao, nakita kitang lumaki. Alam ko mabilis ang utak mo, pero minsan, masyado kang nagpapadala sa hangin. Dapat nakaapak ka sa lupa, di puro salita lang. Pag-isipan mong mabuti.
Zhao Deyong. Kain na. Ang sarap talaga ng siopaw na to. Talagang gumagaling ka sa pagluluto. Huwag kang puro sipsip. Kain ka na. Hi. Dati, makapalang siopaw mo, konti ang palaman. Ngayon, may isang tinapay, nung palaman. Ang laking bago. Dati wala namang maipalaman, mabuti nga at may tinapay. Ngayon, reklamo ng reklamo sa kapal ng tinapay. Ate, kanina nang pinupuri ako ng tagapamahala. Bakit ka umingisi sa tabi? Hindi ako umiti. Hindi talaga. Umiti ka. Nakita ko. Huwag mong isipin hindi ko napapansin. Masaya lang ako para sa'yo. Masaya ka sa puso mo para sa akin, pero tinatago mo pa. Umiti ka ng malakas. Ay, ang nasa yun? Tama ka? Ang dami mong sinasabi. Kain na, kain na, kain na. Hi. Narinig mo na ba? Si Zhao Deyong at ang biyudang Bailing. Siguradong may kalokohan yan. Totoo yan. Araw-araw, yung biyudang Bailing na yon. Pumapasok sa bahay ni Zhao Deyong. Nakita ko na. Naglalaba, nagluluto, ay naku. Ang gaan-gaan ng kamay sa pag-aalaga. Hindi talaga mapakali ang biyuda. Kalahating taon pa lang namatay ang asawa. Agad-agad sumusunod sa ibang lalaki. Hindi ba siya nahihiyas at sismis ng buong barangay? Nagawa na natin ang ipinag-utos ni Kuya Biao. Simula pa lang, hinala ko na yung Bailing. Suwerte sa patay ang asawa. Yung una, namatay dahil sa kanya. Ngayon, si Zhao Deyong naman ang ginagambala. Malapit nang madamay sa kapalaran niya si Deyong. Totoo yan. Nabulag lang sa ganda si Zhao Deyong. Malapit nang magkaproblema yan. May alam talaga ako. Wala silang hiya-hiya. Sa gabi-gabi, nakikita sila ng palihim. Parang magkasama na nga silang nakatira. Totoo ba yan? Hindi ito gawa-gawa lang. Nakita mismo ni Hausan. Hausan. Nakita mo talaga silang nagkakasama. Ano? Gabi na kasi, di ko masyadong nakita. Pero ang totoo, lahat yan, si Fan Elaw ang may pakana. Siya ang nagpapakalat ng sismis. 8. Nandyan na naman ang mga chismis. Ete, hindi ka ganoon, di ba? Ete, huwag kang malungkot. Huwag mo na lang silang pansinin. Lutuan kita ng pagkain, ate. AMM. Nandito na naman ang mga chismis sa barangay. Ano na ang gagawin ko? Sabi nila, wala kang hiya. Anong nangyari? Wala. Bakit ka nandito? Hindi ko naamoy ang sinain ninyo, kaya napadaan lang. Ano talaga ang problema? Huwag ka nang bumalik dito sa bahay namin. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag na. Palagi na lang akong napagsisismisan ng mga tao. Kumalat na sa buong barangay itim tubig. Imposibleng hindi mo narinig ang mga iyon. Nakakatakot ang sasabihin ng lalaking to. Pero hindi ako ganoon. Kailangan kong isipin ang kinabukasan ni Xiaoduo. Huwag kang umiyak, Nay. Ako ang bahala dito. Paano mo ito ayusin? Hindi mo naman. Matatakpan ang bibig ng lahat ng tao sa barangay. Manatili ka lang dito at maghintay. Bukas, malalaman mo ang resulta. Nay, bakit namumula ang mga mata mo? Wala. Naihilang ako sa sibuyas na hiniwa ko. Nagsisinungaling ka. Wala ka namang niluluto. Saan galing ang sibuyas? Huwag kang malungkot, Nay. Kahit anong sabihin nila, hindi ako naniniwala. Hindi ka ganoong kleseng tao. Nay, paano kung balang araw? Ikaw at si Kuya Dayong. Paano kung ano? Wala. Mag-aral ka na. Mabait si Kuya Dayong, Nay. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Mga kapatid, mga tito, mga tita, mga kapitbahay. Nakatayo ako rito ngayon para sa dalawang bagay. Una, malinis ang relasyon namin ni Ate Bay. Walang bahid dungis. Kung mayroon pang magkakalat ng chismis, magdaldal ng walang katuturan. Hindi ko siya palalampasin. Pangalawa, si Ate Bay ay isang marangal at malinis na babae. Kung may gustong manira ng puri niya ng walang ebidensya, harapin niya kami dito, sa harap ng buong barangay. Kung wala kang maipakita, manahimik ka na lang. Sabi mo, hindi totoo? Sinong maniniwala sa'yo? Fan Erlao, ulitin mo nga. Kung may masaktan o maapi man si Ate Bay dahil dito. Ako, si Zhao Dayong, ang unang lalaban. Nawalan na siya ng asawa. Hirap na siya sa buhay. Kung hindi niyo siya matutulungan, huwag na lang. Pero huwag ninyong sirain ang pangalan niya. Kapakapain niyo ang konsensya ninyo. Nandyan pa ba yon? Ang itim, ginagawa mong puti. Si Bailing, ang putang inang yon, alam na ng buong barangay.
Ikaw lang ang nagmamagaling. Ay nako, talagang gigil ako. Aray, papatayin ako. Fan Erlao, ulitin mo pa ang putang ina. Bubunutin ko ang mga ngipin mo, isa-isa. Haha, May gusto pa bang sumabat? grabe si Zhao Dayong, ang tindi ng suntok. Dapat lang. Ang bibig ni Fan Erlao, matagal nang dapat tinapalo yon. Ang galing talaga ni Kuya Dayong. Si Ate Bailing ay malinis at walang bahid tungis. Ako si Zodayong, una kong tututulan yan. Anong klaseng lakas yan, mga nambubuli lang sa babae? Sa buong buhay ko, ngayon lang may nagtanggol sa kin. Huwag kang umiyak, ete. Sabi ni Kuya Dayong. Sinumang mang-api sa'yo, babatukan niya. Tara, uwi na tayo. Nakagaan na ng loob pero lalo pang natakot si ate dahil dito. Ano nang gagawin natin? Bakit ba ako nagpadala sa init ng ulo? Sige na, hayaan mo na. Yung bibig kasi ni Fandebiao. Kung di mo papaluin, para saan pa? Para sa bagong taon? 8-8. Sandali lang. May itlog yang pansit, mainit-init pa, kainin mo na. Mabuti nga. Tumigil ka nga dyan. Huwag kang maingay, kumakain si Kuya Dayong. Anong kinakain ni Kuya Dayong? Pansit, Ete, may paborito ka. Nagluto ka ng pansit para kay Kuya Dayong. Sa akin wala. Pareho lang naman yan. Ate ko, ang talino talaga ni Kuya Dayong. Zodayong, Zodayong. 2 beses ka nang nabuhay, bakit parang bata pa rin? Tulog na. Kuya Debiao, ang pormado mo ngayon. 100 beses na mas maganda kaysa sa sirang kapote ni Zhao Dayong. AME, yung basura na yon, ihambing sa kin, isang tambay lang yan. Kahit ginto pa ang suot niyan, mukha pa ring pulubi. Nga, nag-ambisyon pang mag-arko ng lupang tiwangwang. Sarili niya nga, di mapakain, nagpapahiya lang. AMM, sa tingin mo, may aberya kaya ngayon? Anong aberya, Kuya Debiao? Ikaw ang pinakamayaman sa baryo natin. Ano ba si Zhao Dayong? Anong ipang-agawan niya? Pag nakatayo ka na, titingkayad na lang yan. Ama ka, may pera ako, may koneksyon, may kakilala. Anong meron siya? Bibig lang. Di pa magaling magsalita yun. Kahapon, puro hangin lang sinabi. Pinagkatawanan lang siya ng buong baryo. Ikaw talaga, magaling mang asar. Sige, bilisan mo na. Maagang masin ang kontrata. Maagang mawala ng pag-asa si Zhao Dayong. Para di na siya paikot-ikot dito, nakakainis. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng araw na ito, si Zhao Dayong ay magkukubli na lang sa sulok. Sa akin ang lupang yon. Walang makakaagaw. AME. Kuya Biao, pag nanalo ka, lulutuin ko ng karne. Busog na, wag na tayong manapak ngayon. Special case lang kagabi, Special case din ngayon. Alam mo naman ang bibig ni Fan Erlao. Di ba? pero hindi pwedeng sapakin lahat ng tao. Sibilisado tayo. Sige, bilisan mo na. Ate, magluto ka ng marami para sa tanghalian ha. CJ, Kahit hindi tayo sigurado, dapat handa tayo. sige na. Maraming ka na ha. Aalis ka na ba o hindi? Aalis na. Gagalaw na ako. Tama na ang ingay. Kumpleto na ba ang tao? Kumpleto na. Nandito na lahat. Sige, magpupulong na tayo. Isang bagay lang ang pag-uusapan. Sinong magkukontrata sa lupang tiwangwang sa silangan? Isa si Fandebiao. Ang isa naman ay si Zhao Dayong. Pagsasali-salitin ninyo ang plano ninyo, tapos boboto ang lahat. Ang may pinakamaraming boto ang makakakuha. Gustong-gusto ko yon. Sisikapin kong gawin na maayos. Ako na ang mauuna. Mga kapitan, mga kuya, mga tito, mga kapatid. Ako si Fandebiao. 28 taon na akong nabubuhay sa baryo natin. Alam ninyo ang ugali ko. Alam ninyong lahat yan. Debiao, sabihin mo ang plano mo. Simple lang ang plano ko. Maghuhukay ako ng palaisdaan. May lakas at determinasyon ako. Pag-igihan ko ito, gagawin kong kumita agad. Gaano kalaki ang huhukayin mo? Hindi, 10 ektarya. 10 ektarya ang huhukayin ko. 10 ektarya? May pundo ka ba para diyan? Walang problema sa pera. Kung kulang, makakautang ako.
Di ba kailangan mo ring bayaran yon? Kikita ka ba sa pag-alaga ng isda? Syempre kikita. Kanino mo ibebenta? May nahanap ka na bang buyer? Walang problema sa buyer. Gustong-gusto ng mga taga-lungsod ang isda. Ang mahalaga, may paraan kang makarating sa lungsod. Paano mo ilalabas ang isda? Ni hindi mo alam kung kanino ibebenta. Sasabihin mong ginto yan? Ay naku, anong gagawin natin ngayon? Sige Biao, umupo ka muna. Dayong, ikaw naman ang magsalita. Mga tiyo, tiyahin, kapatid, mga kababayan. Ako si Zhao Dayong, dati tambay ako, aminado ako. Pero noon iyon. Ngayon, gusto ko lang ng tahimik at maayos na buhay. Una, plano kong mag-multi-level farming. Ano yon? Sa tubig may isda. Sa gilid ng isdaan may manok at pato. Ang dumi ng manok at pato, pagkain ng isda. Tipid sa feed. Ang putik, pataba sa lupa para sa mais at gulay. Ang ani naman, pakain sa manok at pato. Buhay na silo. Walang kahit piso ang masasayang. Pangalawa, ang budget. Fingerlings, 200 piso. Masisiw at bibi, 100 piso. Paggawa ng palaisdaan, 300 piso. Feed at iba pa, 200 piso. Kabuuan, 800 piso. Ang perang ito, kaya kong buuin mag-isa. Hindi na kailangang manghiram sa barangay. Pangatlo, ang bentahan. Nakausap ko na ang manager ng kainan. May kasunduan na. Ang isda, manok at pato na alagaan ko. Siya ang unang bibili. Presyong patas sa merkado. Walang babaan ng presyo. Pang-apat, ang plano sa pag-unlad. Sa unang 2 taon, pag-aralan at ayusin ang sistema. Sa ikatlong taon, Target, kumita ng hindi bababa sa 2,000 piso kada taon. Ibibigay ko ng buo sa barangay. Bukod pa yan, maaari ko rin tulungan. Ang mga kababayan natin dito. Kung sino man ang gusto sumama at magtrabaho. babayaran ko sila buwan-buwan. Yan ang tunay na plano. Malinaw na sinabi ni Dayong. Magkano, paano, kanino ibebenta, kailan kikita, lahat na ayos. Hindi tulad ng iba, puro salita lang, walang laman. Ang pumapabor kay Fandebiao, itaas ang kamay. 2 boto para kay Fandebiao. Ang pumapabor kay Zhao Dayong, itaas ang kamay. 25 boto para kay Zhao Dayong. Si Zhao Dayong ang nabagi. Kapatan sa pag-upa sa lupa. Kontrata, 3 taon. Tapos na. 2 boto lang. Kuya Biao, 2 lang. Hindi ka ba mapapahamak kung mananahimik ka? Ano ba naman yun kung pagsabihan kita? Akala ko ba mayaman ka? Akala mo, wala kang kwentang tao, Zhao Dayong? Ano nangyari? Dinaganan ka ng pa. Tama na, tama na. Pag-usapan natin ito sa bahay. Ang tambay na si Zhao Dayong. Ano ba ang karapatan niya? Di man lang nakapagtapos na high school. Ano ba ang alam niya sa integrated farming? Panloloko lang yan sigurado. Naloloko na rin ang kapitan. Naniniwala pa sa kanya. Kuya Biao, hindi pwedeng ganito na lang to. Kung di mo ibabagsak si Zhao Dayong, paano ka pa makakataas ng ulo sa barangay? Alam kong naghihintay ka. Marami akong paraan para gipitin siya. Nandyan ka na. Kumusta? Tagumpay. Talaga? Talaga? 25 boto, si Fan Erlao 2 lang. Kuya Dayong, ikaw na ang magiging may-ari ng fish pond. Anong may-ari? Isa lang akong magsasaka at mangingisda. Pwede na ba akong kumain ng isda? Siyempre naman. Kain ka hanggang gusto mo. Ate, narinig mo ba? Sabi ni Kuya Dayong, pwede na tayong kumain ng isda. Narinig ko. May kakayahan talaga ang Kuya Dayong mo. Ate, gutom na ako. Ang alam mo lang kumain. Ano ang tinitignan mo? Gusto mo ng karne? Ate, sisiguraduhin kong pagbubutihin ko ang lupang ito. Alam ko. Pagod ka na sa maghapon, magpahinga ka. Ako na ang maghugas. Kuya Dayong, ang saya-saya ni Ete ngayon. Napansin ko. Umaawit si Ete kapag masaya siya. Di niya yung ginagawa palagi. Anong tinitignan mo? Masaya ka? Bukas, simula na tayo ng trabaho. Bukas, Nay, ikaw na ang bahala sa pagdala ng baon ko. Salamat ha. Walang problema. Ako na ang maghahatid. Ano, Nay? Ang saya-saya ko ngayon. Ako rin. Uwi na ako. CJ. Hoy. Tapos na ba kayong maglambingan ni Bailing na biyuda? Kailan ka? Dumaan lang ako. Kahit papaano. Nagaroon tayo ng something, di ba? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Dayong, mabuti ang hangarin ko sa pagpunta rito. Paalala lang, kumita ka lang ng konti, akala mo kung sino ka na. Ang magkontrata ng lupa ay hindi biro. Hindi yan basta-bastang desisyon. Hindi yan laro na panalo ka agad. Dapat maging praktikal lang isang tao. Alam ko sa sarili ko. Alam kong pinag-agawan mo ako sa lupang tiwangwang na yon dahil sa akin. Pero yung pagiging pabigla-bigla mo, lalo lang kitang kinainisan. Tapos ka na? Zhao Dayong, kung matino kang tao, magtrabaho ka ng maayos. Huwag palaging kasama ni Bailing. Kapag nagpakita ka ng kamang asal, at hindi ka nagpahiya sa sarili mo, baka sakaling maawa pa ako.
At bigyan ka ng pangalawang pagkakataon na manligaw sa akin. Lucia Oya, may sira ka ba sa ulo? Ano ang ibig mong sabihin? Pigilan mo yan. Huwag kang makialam. Umuwi ka na. Magpakasaya ka na lang kay Fan de Biao. Dapat kayong dalawa ang magkadin at magkatali. Huwag nang maghiwalay. Huwag na kayong lumabas at manggulo ng ibang tao. At huwag mo na akong kulitin. Naiinis na ako sa'yo kapag nakikita kita. Sabi mo, tama na yan. Huwag ka na makatigas ng gulo. Huwag kang magpaka-istrikto. Binibigyan kita ng pagkakataon dito. Baka hindi na kita pansinin pagkatapos nito. Ay naku, Zodayong. Noon, tanga ka na nga sa kanya. Pero ano ba ang pinagmamalaki mo? May sira ba siya sa ulo? Mula ngayon, akin na ang lupang ito. Buti na lang nakahanap ako ng mga tauhan sa tulong ni Tito Son. 3 piso kada araw may isang kainan. Kung hindi, kailan pa matatapos ang ganito kalaking trabaho? Baka abutin pa tayo ng tag-ulan. Dayong, ang aga-aga mo naman. Kailangan eh. Dapat matapos ang hukay bago magtagsibol. Kung hindi, alis ka ng alis. Ang ganda ng trabaho mo. Pantay-pantay. Mas magaling ka pa sa mga veterano. Itinuro sa akin ng tatay ko, dapat tuwid ang kanal, patag ang ilalim. Kain na. Dayong, ang sarap naman ng ulam nyo. Nilagang baboy. Magtrabaho kayo ng mabuti, araw-araw may karne. Huwag magyabang. Saan araw-araw may karne? Paminsan-minsan lang okay na. Si Ate Baling talaga, magaling magtipid at magluto. Nga, ang sarap ng luto niya. Hindi katulad ng asawa ko. Ang tabang ng luto. Ang swerte mo talaga, Kuya Dayong. Nagpapasahod siya sa akin, kaya dapat lang na masarap ang pagkain. Anong sahod? At? Huwag mo hayang gastusin ni Kuya Dayong ang pera niya. Maluho yan. Dapat ikaw ang maghawak ng pera at magbigay sa kanya ng baon. Masakit man sa tenga, pero may punto ka. Tumahimik ka na lang at kumain. Sigurado na ito, sigurado na. Hahaha. Hindi ka pa umaalis? Tingnan mo lang, bukas matatapos na natin ang pag-aayos ng pasukan ng tubig. Kapag naayos na, makakapag-imbak na tayo ng tubig. Ano ba? Wala lang. Tinatawag lang kita. Sige na, umuwi ka na. Naghihintay na siguro si Xiaoduo. Yeah. Kuya De Biao, hinahayaan mo lang siyang gawin yon. Sa'yo dapat ang lupang yon. Kung hindi ka nagkamali sa pulong, hindi sana siya ang napili. Paano ko malalaman na maaming itatanong ang tagapamahala? Dapat naghanda ka na ng maaga. Si Zhao Deyong. Nasulat ang gusto ng kailangan. Ikaw, bibilang ang dalang. Anino ka magreklamo? Pwede bang tumahimik ka? Nakakamatay ba? Ano ba? Nag-aalala lang ako para sa'yo. Ginagago ka na nila, nakasakay pa sa lig mo. Hayaan mo lang siyang magyabang ng ganoon. Sino pa ang magiging respeto sa'yo sa barangay? Yung hamak na yon, dapat ba makipag-agawan sa akin? Babalikan ko yan, sigurado. Kuya Biao, tinawag niyo po ako? May ipapagawa ako sa'yo. Sabihin niyo po, Kuya Biao. Alam mo, yung fish pond ni Zhao Deyong? Pumunta ka roon ng patago sa gabi. Magkalat ka ng apog sa pond. Kuya Biao, delikado yon. Pwedeng magka-problema. Anong problema? Walang makakaalam na ikaw ang gumawa, di ba? Kapag natapos, dagdag ko pa ang 10 piso. At 10 piso lahat. Gika. G, huwag kayong mag-alala, Kuya Biao. Gagawin ko na maayos at mabilis. Siguraduhin walang makakakita sa'yo. Sedge po, Kuya. Magsasakit na naman ang ulo ni Zhao Dayong dahil dito. Sabi ni Kuya Biao dito daw tiyak. Pero tumadilim-dilim na to. Parang kinikilabutan ako. Ay nako. Naisahan ako. Hoy, tumigil ka. Hausan, di ka natutulog sa gabi, ba't ka nandito? May dala-dala ka pang timba ng apog, para daw pataba sa lupa ko. Kuya Yong, dadaan-dadaan lang po ako. Dadaan-dadaan lang, may dala pang apog. Sa gabi, naglalakad ka sa panaginip. Wala na talaga. Kuya Yong, si Kuya Biao po ang nagutos. Pag di ko ginawa, papaluin niya ako. Mali po ako. Esensya na po. Patawarin niyo na po ako ngayon. Sabihin mo kay Father Lau kung gagawa pa siya ng ganitong kalokohan. Susunod, siya mismo ang ipapatihaya ko. Father Lau, ganyan lang ba talaga kaya mo? Walang kwenta. Di mo pa magawa ng maayos ang simpleng bagay. Tumigil ka nga sa kakasalita. Mali ako. Dati ang yabang-yabang mo. Ang galing-galing mo magsalita. Ano nangyari? Nahuli ka. Mahuli nga at pinagbahan ng kamay sa'yo. Napakaswerte mo na. Sa tingin ko, talagang wala kang kayang pantayan si Zhao Deyong. Lahat ng gawin niya, successful. Zhao Dayong, maghintay ka. Di pa ito tapos. Kagabi, may nangyari pa sa'yo. May problema? Parang narinig ko kasing kumalantong ang kampana. Wala naman. Si Hausan lang yun, nagpapakalat-kalat. Pinaalis ko na. Anong ginawa ni Hausan dito? Ano pa ba? Nagdala ng apog. Pinadala ni Fan Erlao. Lahat ng masamang paraan gagawin niya. Ngayong di siya nagtagumpay. Tiyak, di siya titigil. Alam ko yan. Huwag kang mag-alala. May pambaliw ka kung pala sa kubong yon. Kapag siya, maraming ulo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Biro lang yon. Ngayon, tahimik na lang akong mamumuhay.
Sino bang gustong makipag-away? Mamayang gabi, magluluto ako ng sabaw ng manok para papasigla sa'yo. Puro lugaw lang, paano ka makakabawi? Ayos. Ang ganda-ganda talaga ng babaeng to. Dayong, dumating na ang mga fingerlings. Ayos na. Ganito na lang. Sigurado na. Pagkatapos ng ilang araw, masasanay na sila sa lugar. Kung palagi kong pakakainin, siguradong mabilis silang lalaki. Nakalagay na ang mga ista niya. Sa loob ng ilang buwan, pwede na ibenta. Nakatitig ka lang. Ano ba ang gagawin ko? Kahit apog, hindi gumana. Bakit hindi mo subukang mag-asikaso ng mag-isa? Kaya ni Saudayong mag-alaga ng ista. Bakit ikaw hindi? Yung tuyong lupa mo, nakatingga lang. Bakit hindi mo hukayin at gawing palaistaan? Kaya ng iba, bakit ika hindi? Sasabihin mo, maghuhukay din ako ng palaistaan? Mas mayaman ka sa kanya. Magpahukay ka, mas malaki pa sa kanya. Sino ba si Saudayong? Isang tambay lang. Swerte lang yon sa pag-aalaga ng isda. Kapag mas maganda ang alaga mo, wala nang lalakas ng loob na hamakin ka. Sige, bukas maghahanap ako ng maghuhukay. Lakasan ninyo. Mukha ito ng ating bangay. Hoy! Kuya Biao, yung ilalim ng palaisdaan mo, hindi siksi. Masyadong manipis ang pilapil. Pwedeng magtagas kapag may tubig. Sino ka para turuan ako? Umalis ka diyan. Hoy! Father Lau, hindi maganda ang pagkakahukay mo ng palaisdaan. Kapag binasa ng tubig, mabubuwag yan. Zhao Dayong, huwag kang magpanggap na eksperto dito. Kailangan ko ba ng payo mo? Mabuti lang ang intensyon ko. Dapat makinig ka sa payo. Umalis ka na sa hap ko. Yee! Tingnan mo, anong sabi ko? Madali lang mag-alaga ng isda. Nagpapanggap lang, yang si Zhao Dayong na yon. Sabi ko sa'yo, kaya mo yan. Wala siyang kwenta, yang si Saudayong. Anong nangyari? Ano ba talaga ito? Saan napunta ang tubig? Nasaan ang tubig? Nasayang lang ang pera. Wala na, lahat. Di Biao, sinabihan na kita noon pa. Hindi siksik ang ilalim ng pond, kaya tumatagas ang tubig. Kapag umunti ang tubig, dagdag ka ng dagdag. Di kakayanin ng mga fingerlings. Malambot at mahina ang pilapil. Nung umulan ng gabi, lumagsa ang putik. Madumi at kulang sa hangin ang tubig. Nasuffocate ang mga isda dahil sa'yo. Huwag kang magsalita ng katarantaduhan dito. Wala namang problema sa pond ko. Siguradong si Zhao Dayong to. Siya ang nagtaksil at nanira sa akin sa likod. Zhao Dayong, hindi kita papatawarin. Father Lau, anong nangyari? Ang haba na ng mukha mo, parang bundok. Zhao Dayong, ikaw ba ang nanira sa likod? Patay na lahat ng fingerlings ko sa pond. Ikaw talaga ang may gawa nito. Ano nang kinalaman ko kung namatay ang fingerlings mo? Wala akong oras para mag-aksaya ng panahon sa pond mo. Ikaw yon. Sinadya mong sabihing magtatagas ang pond ko. Sasabog daw. Sumpa yon. Matagal mo nang binabalak ang masama. Father Lau, sabi mo naninira ako. Anong pagsisira ang ginawa ko? Ikaw lang yon. Di mo kaya mag-alaga, ako pa ang sinisisi. Pinayuhan ka ni Mongsan, di mo pinakinggan. Mabuti ang intensyon ko. Pinaalis mo ako. Ngayon patay na ang isda. Ako pa ang sinisisi. Father Lau, wala ka bang hiya? Nga, Debiao. Sinabi ko sa iyo nung araw na yun na di siksik ang ilalim, pinaalis mo ako. Ngayon, si Dayong naman ang sinisisi. Lahat na lang kalaban ko. Zhao Dayong, hintayin mo lang ako. Hinabol ka ba niya? Nagkagulo lang pala isdaan niya, dito siya nagalit. Huwag mo na siyang pansinin. Tay, tingnan mo, ang gagalaw-galaw pa ng mga isda. Ang gaganda talaga. Bailing. Tay, ano nang ulam mamayang gabi? Sinabawang isda. Di pa malaki isda mo, kaya bumili na lang ako sa kooperatiba. Sayang naman ang pera. Sa susunod, mamamaril na lang ako ng kuneho. Bawasan mo ang pamamaril, mas pagtuunan mo ng pansin ang palaistaan mo. Kung maayos palaistaan mo, mas malaki kita kaysa pamamaril. Sige, Tay. Tay, gutom na ako. Nasa kaldero ang kanin, kumuha ka na lang. Di ka pa uwi para kumain. Dito na lang ako kakain. Sige, kain ka na. Pagkatapos, umuwi ka na agad. Tay, di ba sabi mo sa bahay ni Kuya Dayong? Wala raw init sa kalan, wala raw luto. Kumakain ka na nga, di pa rin tumitigil ang bibig mo. Tay, Ano na naman? ang sarap ng atsara mo, Tay. Ang crispy, sakto lang ang alat. Ano ba yan ngayon? Ang tamis-tamis ng bibig mo. Totoo naman ang sinasabi ko.
Ikaw kasi, kung di lang sana ang babaw ng pag-iisip mo noon. Ang sosyalera mo, ayaw mo sa mahirap. Pinilit mo pang i-cancel ang kasal kay Zhao Dayong. Kung hindi, ngayon, atin na sana ang masaganang palaistaan na yon. Kausap kita, bingi ka ba? Ang bait-bait sa'yo ni Zhao Dayong noon. Laging nakikibagay, sunod-sunuran. Kung babalikan mo siya ngayon, at pakitaan mo lang ng konting ngiti, sigurado mapapakatanga ulit yan sa'yo. Siya palalapit para makipagbalikan. Di naman siya unang lumapit. Bakit ako pa ang magpapakababa para humabol sa kanya? Matigas talaga ang ulo mo. Kapag kinasal na siya kay Bai, saka kaiyak, huli na. Impossible yun. Di mo ba nakikita? Malapit siya sa biyudang si Bai para lang magselos ako. Gusto niyang ako ang unang lalapit. Huwag kang magdriyam. Mukha namang kiri ang biyudang si Bai. Sino bang lalaki ang makakatiis? Paglipas ng ilang araw, masarap na ang buhay niya kasama si Zhao Dayong. Mag-ara at prestigyoso na ang buhay nila. Ikaw naman, magtitiis ka na lang sa hirap kasama ni Fan de Biao. Kung isipin ni Bailing na mas magiging maayos ang buhay niya kaysa sa akin. Hindi ko papayagan yun. Zhao Dayong, yang gago na yan, sige. Ako na ang magpapakita ng initiative. Bigyan ko siya ng pagkakataon. Zhao Dayong, may sasabihin ako sa'yo. Ano? Kanina, umuwi ako sa amin, pinagalitan ako ni nanay. Sabi niya, wala akong taste, dapat hindi ko pinutol ang kasunduan. Hindi ako nagsisisi kahit konti. Mabait lang ako, maayos naman ang buhay mo ngayon. Pero wag kang masyadong magyabang. Iwasan mo, yung biyudang si Bailing. Anong meron siya? Isang biyuda. Kung may utak ka, magpakita ka ng magandang asal, wag mong ipahiya ang sarili mo. Putulin mo ng maayos ang ugnayan ninyo, baka sakaling maawa ako. At bigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti, wag kang magpakapal. Malinis ang samahan namin ni Bailing. Masaya ang buhay namin, huwag kang makialam. Zhao Dayong, wag kang magpakapal na mukha. Akala mo kung sino ka. Sa huli, tambay ka pa rin, di mo mababago yan. Uminom ka muna ng tubig. Tingnan mo, pawis na pawis ka sa pagtakbo. Anong sinabi sa'yo kanina nung humarang sa'yo? Sino? Si Liu Xiaoya. Ano pa ba? Nagmamagandang loob siya. Balak pa akong bigyan ng pagkakataon para suyuin ko ulit siya. Tinanggihan ko agad. Sabi ko, masaya naman kami ni Bailing. Huwag siyang makialam. Zhao Dayong, Ano? ano na gusto mong kainin mamayang gabi? Kahit ano nang lutuin mo, gusto ko. Ano nang ginagawa mo diyan? Mukha kang patay na walang libing. Wala na, lahat wala na. Nalustay ang pera, namatay lahat ng fingerlings. Ano nang silbi ng pag-ungol mo diyan? Tingnan mo naman si Zhao Dayong. Ang lulusog ng mga isda sa palaistaan niya. Malapit ng mahuli at may benta. Tumahimik ka nga. Kung hindi dahil sa'yo na mag-alaga ng isda, hindi ako malulugi ng ganito. Sa huli, wala ka talagang silbi. Sinabi ko na sa'yo noon, magtrabaho ka ng maayos, makinig sa payo. Ayaw mo. Mabait si Mang Wang, sinabihan ka na patibayin ang ilalim ng palaistaan. Sinungitan mo pa. Ngayong nagagulo, ako pa ang sisi. Ipikit mo nga ang bibig mo. Mali ba ako? Simula't simula pa. Pala ka talaga kay Zhao Dayong. Walang kwenta. Sa akin lang magaling. Fan de Biao. Ganyan ka na lang ba? Itigan mo lang si Zhao Dayong na laging panalo. Ganyan? Gusto ko siyang balatan ng buhay. Ngayon, siya ang bida. Ikaw, tinapakan na lang. Kung lalaki ka talaga, iparamdam mo sa kanya. Ikaw, Fan de Biao, ay hindi pushover. Ano bang gusto mong gawin ko? May narinig ako, kapag binuhusan ng pestisidyo ang palaistaan, walang isang mabubuhay. Ibig mong sabihin, Wala akong sinabi. Ikaw ang pipili ng daan mo. Ikaw ang mag-isip ng mabuti. Zhao Dayong, ikaw ang nagtulak sa akin dito. De Biao. Iyan isang biyuda lang naman. Anong karapatan niyang makipagkumpara sa akin? Mangarap ka na lang na mas maganda ang buhay mo kaysa sa akin. Dahan-dahan, huwag kang maingay. Zhao Dayong, gago ka. Ilang bises na kitang binibiktima. Ngayon tingnan natin. Zhao Dayong, wala na ang palaisdaan. Tingnan ko kung paano ka magyayabang ngayon. Fan Erlao. Ikaw, bakit ka nandito? Mula noong nangyari iyon, gabi-gabi akong nagbabantay dito. Ikaw ang hinihintay ko. Naku, inabangan na niya talaga ako. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ayoko pa ring maniwala. Naku, tapos na. Tapos na talaga. Tao, Dalhan niyo ako ng lubid. Zhao Dayong, bitiwan mo ako. Bitiwan mo. Bitiwan mo. Muntik na at nadamay ang buto. Anong nangyari? Bakit ganyan kalala ang sugat mo? Ate, bakit ka nandito? Wala yon. Gasgas lang naman. Di naman malala.
Tara, uwi na tayo. Ate, huwag kang manginig. Huwag kang umiyak. Wala talaga yon, gasgas lang. Noong nangaso pa ako, sinunggaban ako ng baboy ramo. Mas malala yon kaysa dito. Wala namang nangyari sa akin, di ba? Buhay pa naman ako. Tumahimik ka. Ang tanga-tanga ng babaeng to. Tumigil ka nga sa pag-iyak, wala naman talagang nangyari. Ate, bakit ka umiiyak? Hindi ako umiiyak. Sige na, gabi na. Umuwi ka na magpahinga. Bukas kailangan pang ihatid si Xiao Duo sa eskwelahan. Huwag mong babasain ang braso mo. Bukas, pupuntahan kita't papalitan ang gamot. Ang babaeng to. Zaldayong, Zaldayong. Dalawang buhay mo na, bakit parang nagiging isip bata ka pa rin? Parang bagong sibol na to. Walang kwenta. Tingnan niyo ako, tawa kayo ng tawa. Fandebiao, walang kwenta kang hayop ka. Ano ba ang pakinabang mo sa akin? Wala na. Talagang wala na. Sinadya mong saktan ng tao. Pero hindi natuloy. Dala ka pa ng kusilyo, sinadyang manakit. Grabe ang ginawa mo. Kapag hindi ka pinatawad ng biktima o wala silang affidavit of resistance, magkakasuhan ka, hahabulin ka ng otoridad. Paano na yan? Paano na nga ba yan? Hay, 800 piso. Sa wakas, nakumpleto ko na. Pakiusap, magbigay ka ng affidavit of desistance. Kapag maaari, magpatawad ka na. Nagbayad na siya, nakulong na rin. Sapat na ang leksyon. Kapag pinilit mo pa, lalaban yan kapag nagipit. Hindi na tayo magkakaroon ng kapayapaan. Anak, sa wakas nakalabas ka na. Sa wakas nakalaya ka na. Ara, uwi na tayo. Nagluto ako ng manok para sa'yo. paano na ako makikita sa mga tao sa baryo? Wala na akong natira. Wala na ang baboy, wala na ang pera, at utang pa ang umuukit sa akin. Tingnan mo ang itsura mo, nakakahiya ka talaga. Kahit siya, hindi na ako pinapansin. Anong plano mo sa buhay? Sa buhay, wala na akong magagawa. Sagutin mo. 7 araw kang nakakulong, ngayon nakalaya ka na. Kailangan mo ng paan, di ba? Hindi naman pwedeng. Araw-araw ka na lang dito, umaasa sa magulang. Huwag kang masyadong magsalita. 2 salita lang, naiinis ka na. Nawala na ang pera sa bahay. Nabenta na ang baboy, at punong-puno pa tayo ng utang. Paano mo babayaran yon? Paano tayo mabubuhay? Ako na ang bahala. Ika ang bahala. May magagawa ka ba? Sa kakayahan mo, wala ka namang alam kundi ang magyabang. Si Zhao Dayong, maayos ang palaistaan niya. Nabebenta ang isda, kumikita siya. Ikaw, wala kang ngang kahit anong nagawa. Pwede bang huwag mo akong ikumpara kay Zhao Dayong? Pwede bang huwag? Hindi ba? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ikaw ngayon, siya ngayon. Dati, ikaw ang may pinakamaraming pera sa barangay, siya ang tambay. Ngayon, siya ang negosyante, ikaw ang pulubi. Xiaoya, tama na. Masakit din ang nararamdaman ni Debiao. Wala na ang lahat. Wala nang saysay ang tahanan. Ano pa ang isipin? Kahit si Hausan, umiwas sa akin. Dati, pangkuto sa buhok. Ngayon, paang kunihong tumatakbo. Bahala na. Ganyan talaga ang mundo. Noong may pera ako, lahat ay lumilingon. Ngayon, Hala. Napakaganda ng klase ng mga isdang ito. Kukunin ko lahat. Ate, pag may oras na ako, ipaayos ko ang lumang bahay. Pagkatapos, bibilhan kita ng makinang panahi. Alam kong gusto mong matutong magtahi ng damit at magawa ng sapatos. Paano mo nalaman na gusto kong matutong magtahi? Nung huli tayong pumunta sa kooperatiba, tinitigan mo ang makinang panahi. Halatang gustong-gusto mo, akala mo hindi ko napansin. Huwag kang gumastos. Mahirap mag-ipon. Itabi mo na lang yan para sa kinabukasan. Marami pang gagastusan.
Alam ko kung kailan dapat gumastos at kailan magtipid. Huwag kang mag-alala. Bakit hindi ka pumasok? Dito na lang ako sa may pintuan. Ang ganda na ng bahay mo. Mas maganda pa ito kaysa sa amin. Papaayos din natin ang bahay nyo. Ako na ang bahala sa lahat. Ako ang mag-aasikaso. Okay pa naman ang bahay namin. Hindi naman kailangang magmadali. Sayang lang ang pera. Buti naman at umasenso na si Dayong. Kumikita na ang palaisdaan. At ang ganda na ng bahay niya. Siguradong lalo pang giginhawa ang buhay niya. Lumalaki na ang pangarap niya. Umasenso na siya. Baka hindi na kami magkasundo sa hinaharap. Ganito na lang talaga ang buhay ko. Dito na lang ako sa sirang bahay, kasama si Xiaoduo. Ang konting ginhawa at init na to. Baka mawala rin bigla. Kapag tuluyan nang nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Nakakahiya namang lumapit sa kanya ang ganto ang itsura ko. Kuya Dayong, Ano ba yan? Bakit ka humaharang sa daan sa ganitong malakas na ulan ng yelo? May sira ka ba sa ulo? anong nabili mong maganda? Patingin nga. Huwag kang lalapit. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Anong kinatakot mo? Hindi naman ako tigre, hindi kita kakainin. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Dayong, pinuntahan kita ngayon para maglabas ng loob sa'yo. Alam kong malaki ang tama sa'yo nung pinutol natin ang kasunduan. Alam kong hindi mo pa rin ako makalimutan, kaya ganyan ka magpakahirap. Pinaghirapan mo para sa akin. Ay, pero hindi mo kailangang magpakamatay sa hirap. Hindi naman ako bato ang puso. Kung magpapakita ka ng magandang ugali, at tuluyang putulin ang relasyon mo sa biyudang si Bai, huwag mo nang pabalikin. Baka sakaling pag-isipan ko pa. Tignan mo tong tela na napili mo, ang pangit-pangit. Sa susunod, tuturuan kita kung anong klaseng tela ang maganda at paano pumili. Pag ikinasal na tayo, ikaw ang mag-aalaga ng isda at maghahanap buhay. Ako ang magmamaneho ng pera at bahay, magtutulungan tayo. Tiyak, unlad ang buhay natin, di ba? Dayong, makinig ka sa akin, siguradong walang mali. Ano ba ang meron sa biyudang iyon? Paano niya ako mapapantayan? Isang dalagang tunay. Kung papayag ka. Ayos na, desidido na ito sa atin. Liu Xiaoya, tama na. Bakit ka naggatampo? Para naman sa ikabubuti mo ito lahat. Bakit mo siya hinahabol? Isang biyuda lang naman yan. Umalis ka sa harap ko. Inalok kita ng pagkakataon. Ayaw mo pala. Magdudusa ka rin balang araw. Pagsisisihan mo ito. Ate, bakit ang bilis mo namang umalis kanina? Ate, nakita ko si Kuya Dayong kanina. Kausap niya si Ate Liu Xiaoya sa tabing daan. Hinila pa ni Ate Liu Xiaoya ang manggas ng damit niya. Ate, bakit wala pang pagkain? Hindi ako gutom. Ano ba talaga ang problema mo? Nakita ko makikipagtsikahan ka kay Liu Xiaoya. Nakita ko. Siya ang humarang sa daan ko at ng away. Puro kasinungalingan ang pinagsasabi. Pinipilit niya akong hiwalayan ka at sumama sa kanya. Ni hindi ko siya pinansin. Bakit ka nagtagal makipag-usap? Matigas ang ulo. Nakaharang talaga sa harap ng bisikleta. Kailangan kong linawin ang lahat bago ako makaalis, ate. Nagsiselos ka, ano? Sino ang nagsiselos? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Bailing, makinig kang mabuti. Ako si Dayong. Ikaw lang ang gusto ko sa buong buhay ko. Hindi dahil sa pagluluto mo o sa pagtulong mo sa trabaho. Ang gusto ko ay ikaw mismo. Matigas ang salita mo pero mabait ang puso. Matapang at ayaw sumuko. Ganyan ka nga ang gusto ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Isang taon ko nang pinipigilan to, ngayon sasabihin ko na talaga. Bahala ka kung tatanggapin mo o hindi. Ikaw na ang pipiliin ko habang buhay. Hayop pa talaga. Ngayon, hindi ka na makakatakas sa akin. Ano ka ba talagang napakasama mo? Sama na kung sama. Ikaw pa rin ang akin. Hinaan mo, baka magising ang bata. Ano ang kakainin natin bukas ng umaga? Ano ang gusto mo? Kahit ano ang lutuin mo, kakainin ko. Di lugaw mais bukas, may kasamang atsara. CJ, Hindi ako pihikan. Kahit ano ang lutuin mo, gusto ko.